Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1241 hanggang 1250. Glazed Poison Insect. Si Yang Yiyu ay nagpakita sa ibang lugar, o sa panloob na lungsod, sa isang nahihilo na sandali. Sa pagbabalik tanaw, ang gate ng lungsod sa likuran niya ay umiiral pa rin at sarado pa, ngunit pagpasok niya, hindi niya itinulak ang gate, ngunit hinayla siya papasok ng isang malaking puwersa ng pagsipsip. Sa pagkakataong ito, alam niya na mayroong ilang uri ng array power sa gate ng lungsod, na epektibo pa rin pagkatapos ng hindi mabilang na taon at hindi nasira ng mga bitek sa White Jade Gate. Nang pumasok si Yang Yiyu at tumingin ng mabuti, isang kumikinang na lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin, at isang mas kahangahangang lungsod ang lumitaw sa kanyang paningin. Kung ikukumpara sa panlabas na lungsod, ang panloob na lungsod na ito ay mas kumpleto. Sa isang sulyap, ang palasyo ng Atek ay kumislap ng gininto ang liwanag, at hindi ito gaanong napinsala. Kung titingnan mula sa malayo, nag-ilusyon si Yang Yiyu na nasa Forbidden City, ngunit napakaganda rito, na parabang ito ay isang palasyo ng isang sinaunang dinastiya. May mahinang pananakit sa kanyang likod, na dulot ng pag-atake ng gray light column na nakuha ni Yuan Shenhuan. Ngayon ay naramdaman ni Yang Yiyu na parang nasusunog ang kanyang katawan. Ang tunay na enerhiya at dugo ay nasusunog. Tiniis ni Yang Yiyan ang sakit at humigop ng malamig na hangin. Sa oras na ito, sumugod si Da Xianxi at nag-aalalang sinabi, "Guru, bilisan mo, humahabol si Yuan Shenhuan at ang black-scaled na sawa." Hindi inaasahan ni Da Xianxi na papasok si Yang Yiyan sa loob ng lungsod, ngunit alam din niya na walang pagpipilian si Yang Yiyan, kaya sinundan niya ito papasok. Narinig ni Yang Yiyan ang tawag ni Da Xianxi at hindi sinasadyang lumingon sa likod. May mahinang puting liwanag sa puting Jade Gate sa likod niya. Malinaw, tama si Da Xianxi. Si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal, ay humabol din. Wala nang oras para magsabi pa. Tiniis niya ang kaguluhan sa kanyang katawan at gumamit na lamang ng teleportation talisman na bigay ni Lu Haitang at nawala sa isang iglap. Nang mawala si Yang Yiyan, pumasok si Yuan Shenhuan at ang black-scaled python na may mga hangin na kumikislap sa puting Jade Gate. Tingnan kung saan ka makakatakas. Pumasok si Yuan Shenhuan at tumingin sa malayo at nagsalita. Bagamat walang figure ni Yang Yiyan, hindi siya nagmamadali. Ang panloob na lungsod ay malinaw na isang kakaibang lugar. Sa normal na kalagayan, maaaring hindi pumasok si Yuan Shenhuan para makipagsapalaran, ngunit ngayon ay wala na siyang paraan at kailangan niyang hulihin si Yang Yiyu. Si Lu Yanji ay nasa kamay pa rin ni Yang Yiyu. Nag-spray si Yuan Shenhuan ng isang stream ng poison gas sa likod ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, gaano man kalayo ang tinakbo ni Yang Yiyu, mahahanap niya ito. Bukod dito, ang poison gas sa likod ni Yang Yiyu ay masasabing asensya ng kanyang pag-atake ng lason sa kanyang buhay. Kumpiyansa siya na kung wala ang kanyang detoxification, tiyak na mahuhulog si Yang Yiyu sa isang lugar at unti-unting uubusin siya hanggang sa mamatay. Mas tiwala siya sa sarili niyang pag-atake ng lason kaysa sa iba. Bukod dito, ang dating stream ng poison gas ay naglalaman din ng lason ng flesh crown sa ulo ng black-scaled python. Ang kombinasyon ng dalawang lason ay magpapabagsak kay Yuan Shenhuan, isang mataas na antas ng lupa na walang kamatayan, kasama ng lason, hindi pa banggitin si Yang Yiyu, isang bata sa fusion realm. Isang maliit na surot na parang salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Mahinang sinabi ni Yuan Shenhuan, "Baby, let's go. Dalhin mo ako para hanapin ang batang iyon." Ito ang natal na nakakalason na insekto ni Yuan Shenhuan. Kamukha ito ng natal poisonous insect ni Kumeng Yu, ngunit ito ay may kantab at may kantab na parang salamin, na napakaganda. Gayunpaman, sa likod ng magandang hitsura, si Yuan Shenhuan lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang natal na nakakalason na insekto. Ang kanyang natal na nakakalason na insekto ang nagturok ng lason sa likod ni Yang Yiyu. Ngayong hinahayaan niya ang kanyang natal na nakakalason na insekto na mahanap si Yang Yiyu, si Yuan Shenhuan ay puno ng kumpiyansa at walang pag-aalala na hindi siya mahanap. Sa labas ng kanyang natal poisonous insect, mahahanap niya si Yang Yiyu kahit na pumasok siya sa isang butas ng daga. Matapos bamulong ng mahina si Yuan Shenhuan, ang malakristal na nakakalason na insekto ay kumalat sa kanyang transparent na mga pakpak sa likod nito na may humihigong tunog, lumipad pataas mula sa palad ni Yuan Shenhuan, at lumipad palayo. Pagkatapos, lumitaw ang natal na makamandag na insekto ni Yuan Shenhuan, hinayla ng malaking itim na sawa ang ulo nito, na tila takot na takot. Tinadyakan ni Yuan Shenhuan ang kanyang mga paa at tumalon sa likod ng black-scaled python, na nagmaneho sa black-scaled na python upang magpatuloy sa pagsulong. Sa panloob na lungsod na ito, ang black-scaled python ay hindi matamlay mula nang pumasok. Sa oras na ito, nang tumayo si Yuan Shenhuan sa ibabaw nito at pinaandar ito,
nagpakawala ito ng mapurol na dagandong, na parabang napakasaya nitong sumulong. Hiss! Medyo lumalaban ng black-scaled python at niluwa ang dila nito. Si Yuan Chenhuan ay tumayo sa ulo ng may kaliskis na itim na sawa at itinadyakan ang kanyang mga paa, sinabing, masamang hayop, gusto mo bang lumaban? Ano ang dapat katakutan sa isang dakilang halimaw sa antas ng Panginoon? Kahit may king-level existence dito, nandito pa rin ako, ano ang kinakatakutan mo? Tara na, kapag hindi ka umalis, papatayin mo na kita. Habang nagsasalita siya, pinitik ni Yuan Chenhuan ang kanyang kamay sa flesh crown sa noo ng black-scaled python, at isang stream ng totoong enerhiya ang tumama dito. Array! Ang itim na kaliskis na sawa ay biglang sumigaw sa sakit, at ang malaking katawan nito ay nanginig ng husto. Mukhang napakasakit, ngunit hindi na ito ng ahas na suwe ng utos ni Yuan Chenhuan. Lumangoy ito pasulong kasama ang napakalaking katawan nito, na sumusunod lamang sa likod ng habambuhay na nakakalason na insekto ni Yuan Chenhuan. Ang life gate ng black-scaled python ay nasa flesh crown sa tuktok ng ulo nito, at mahigpit itong kinokontrol ni Yuan Chenhuan, ang matandang lason na nilalang. Hindi ito ng ahas na suwen si Yuan Chenhuan. Malinaw, may mga itim na sawa sa loob ng lungsod na labis na natatakot dito, at sila ay nag-aatubili na pumasok, ngunit wala silang pagpipilian. Nahulog sila sa mga kamay ni Yuan Chenhuan, isang nagtatanim ng lason, na may paraan upang makontrol ang mga lason. Kahit na ang isang demonyong hayop sa antas ng isang dakilang Panginoon ay hindi makalaban. At paanong hindi alam ni Yuan Chenhuan ang kakaiba sa loob ng lungsod? Ngunit wala siyang daan palabas, o wala man lang siyang daan palabas. Si Luyanji ang kanyang pag-asa, si Yang Yiu ang kanyang kaaway, at ngayon ay higit na siyang pag-asa sa medisina. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabagsak kay Yang Yiu at paghahanap kay Luyanji, at pagkatapos ay pagpilit kay Yang Yiu na pinuhin si Luyanji, makakaasa si Yuan Chenhuan na makaligtas sa ika-4 na immortal na kalamidad. Kahit alam niyang kakaiba ang lugar na ito, pumasok pa rin siya para sa huling laban. Gayunpaman, para kay Yuan Chenhuan, kung wala ang kapahamakan at lason na katawan ni Luyanji, isa lang ang paraan niya para mamatay sa ilalim ng ika-4 na kalamidad. Sa Luyanji, bilang isang natural na kalamidad at lason na katawan, laging may pag-asa. Ang problema ngayon ay hinigpitan ni Yang Yiu si Luyanji sa magic weapon ng kuweba, at pinatay ni Yang Yiu si Feng Yinyang na kayang pinuhin ang kapahamakan at katawan ng lason para sa kanya, kaya malaki ang pagbabago sa layunin ni Yuan Chenhuan. Si Yang Yiu ay may isang mahusay na libro tulad ng Divine and Demonic Medical Codex, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay dapat na hindi bababa sa Feng Yinyang. Ang pagtatanggal kay Yang Yiu at hayaan siyang pinuhin si Luyanji ang tanging paraan para kay Yuan Chenhuan. Siya. Ang layo na ng narating, kahit ang bangin, tumalon lang siya. Kung tungkol sa mga guho ng sinaunang lungsod na ito sa Taihuang, lalo na ang panloob na lungsod, tiningnan ni Yuan Chenhuan ang nakapalibot na kapaligiran at naghinuha na ito ay dapat ang kabisera ng isang partikular na lahi ng demonyo noong sinaunang panahon, dahil ang mga grupo ng arkitektura ay nasa engranding estilo, na ibang-iba sa kabisera ng sangkatauhan. Ang nag-aatubili na babala ng black-scaled python ay ipinaliwanag na ang pagkakaiba dito, ngunit si Yuan Chenhuan ay walang paraan pabalik. Siya ay dumating sa puntong ito ng buo sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin at pagpipilit na sumulong. Ang kanyang puso ay tumitibok din, at siya ay labis na nag-aalala na ang isang king-level na pag-iral ay lalabas sa medyo kumpletong Inner City Palace Complex na ito sa isang punto. Ngunit sa pag-aakalang si Yang Yiu ay nang ahas na pumasok, si Yuan Chenhuan ay walang dahilan para umatras. Si Yang Yiu ay hindi natatakot na magsuot ng sapatos kapag siya ay nakayapak, at ngayon. Hindi ba siya ganoon din? Handa siyang palayain ang sarili niyang nakakalaso na insekto para mahanap si Yang Yiu, na isang kumpletong desperadong hakbang. Ngunit isipin ang tungkol sa lason sa Yang Yiu, na siyang asensya ng kanyang panghabambuhay na kasanayan sa lason at ang asensya ng kanyang sariling makamandag na insekto. Sa isang tiyak na lawak, hawak na niya ang buhay ni Yang Yiu sa kanyang mga kamay. Ngayon ay kailangan na lang niyang maghintay upang mahanap si Yang Yiu at gawing mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Kung hindi siya nagpatuloy sa paglalakad, wala nang ibang mapupuntahan. Sa oras na ito, napadpad si Yang Yiu sa White Jade Palace Complex kasama si Da Xianxi. Naglakad siya sa kahabaan ng puting Jade Street at pumunta ng 3 milya ang lalim sa isang pabilog na bulwagan. Biglang lumuwa si Yang Yiu ng isang subo ng dugo. Puff! Master, kumusta ka na? Labis na nabalisa si Da Xianxi nang makita niyang lumuwa si Yang Yiu ng isang subo ng dugo. Ang walang kamatayang lason ni Yuan Chenhuan Lao ay masyadong mapang-api. Hindi ko kayang pigilan. Shito, tingnan natin kung makapasok tayo sa bulwagan na ito. Pumasok na tayo. Kailangan kong pinuhin ang lason sa katawan ko. Nang magsalita si Yang Yiu, ang kanyang mukha ay mabangis.
Ang tunay na enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay umabot na sa napakasamang kalagayan. Kung hindi siya huminto para maluso ang lason sa kanyang katawan, siya ay nasa malaking panganib. Nang marinig ito, lumipad ang immortal na bato patungo sa pintuan ng pangunahing bulwagan at bumagsak dito. Bang! Matapos ang mahinang tunog, bumagsak ang immortal stone sa pintuan ng pangunahing bulwagan. Walang restrictions ang master, pasok na tayo dali. Tara na! Tiniis ni Yang Yian ang matinding sakit sa kanyang katawan at humakbang sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos ay isinara ng immortal stone ang pinto. Kabanata 1242, Poison-Induced Coma. Ito ay isang bulwagan na may sukat na 200 hanggang 300 metro kwadrado. Matapos makapasok, si Yang Yian ay casual na nagtakda ng pagbabawal. Bato, protektahan mo ako. Pagkatapos magmadaling magpaliwanag, naghanda si Yang Yian na umupo ng naka-cross-legged at sinimulang tunawin ang lason sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nag-aapoy at umuusok ang kanyang dugo, at mainit din ang kanyang tunay na chi. Ang tunay na chi at dugo sa kanyang katawan ay nasira. Bagamat hindi niya nakikita ang apoy, pakiramdam niya ay nagliliyab ito. Napakasakit noon. Kahit sa simula hanggang ngayon, nalaman ni Yang Yian na ang kanyang tunay na chi at dugo ay umiinit. Parang nagbuhos ng tubig na yelo sa kawali ng langis. Ang apoy at tubig ay hindi maaaring magkasabay. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay dalisayan ang tubig na yelo sa kawali para kumalma. Ito ay masyadong mahirap. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Da Xianxi, "Guro, hindi maganda. Hinahabol tayo ng black-scaled python at Yuan Chen Huan." Kumunot ang noo ni Yang Yian. Laking gulat niya nang makitang mahigpit na sumusunod si Yuan Chen Huan. Hindi dapat ganoon kabilis ang paghahanap sa kanya kung hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na kamalayan dito. Ngunit pagpasok niya sa bulwagan, si Yuan Chen Huan ay lumapit sa kanya. Malinaw na mayroong ilang lihim na pamamaraan sa pagsubaybay. Ngayong naisip niya ito, malamang na ang lason sa likod niya. Kung magpapatuloy siya ng ganito, mahahanap siya ni Yuan Chen Huan saan man siya magpunta. Kinailangan niyang pinuhin ang lason sa kanyang katawan para mawala ang pagsubaybay ni Yuan Chen Huan. Kung hindi, ang kanyang kalamangan dito ay magiging walang silbi. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang lason na itinurok ni Yuan Chen Huan sa kanyang katawan ay ang nakamamatay na bagay. Ito ay nagrebelde na sa kanyang katawan, at ang init ay lumalakas at lumalakas. Maaga o huli, sisirain nito ang kanyang dalawang elementong purple na palasyo at mga meridian at mga daluyan ng dugo. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang maalis ang lason sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang lumang immortal na lason ni Yuan Chen Huan ay masyadong mapang-api. Ang Chen Kun Creation Power ay napigilan ng lason sa kanyang katawan saglit at natalo ng hakbang-hakbang. Nasa napakadelikadong kalagayan na noon. Nang marinig ang mga salita ni Da Xianxi, inilabas ni Yang Yiu ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin. Oo nga, nakita niya si Yuan Chen Huan na nakatayo pa rin sa ulo ng black-scaled python at lumitaw sa loob ng 100 metro ng bulwagan. Sa likod ng matandang immortal, lumitaw ang estatwa ng Black Tortoise ng Earthly Demon na nakabitin sa likuran niya. Nakita ni Yin Yu na palaging may masamang espiritu na nakapaligid sa kanya. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yang Yian na makaramdam ng pagkabalisa. Hindi na makatotohanan na tumalikod at tumakbo palayo sa bulwagan, at kahit na tumakas siya, wala itong kabuluhan dahil palagi siyang matatagpuan ni Yuan Chen Huan. Sa pag-iisip nito, iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay sa Immortal Stone at sinabing, "Bato, huwag kang lumaban." Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay ni Yang Yian ang Immortal Stone sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa susunod na sandali, natisod siya sa sulok ng bulwagan, at ang orihinal na katawan ay direktang pumasok sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa sandaling ito, wala siyang magandang paraan para harapin si Yuan Chen Huan. Ang lason sa kanyang katawan ay nasa bingit ng pagsabog. Ang dalawang yin at yang purple na palasyo ay magulo, ang init sa dugo ay kumukulo, at ang buong katawan ay tila sesabog na. Walang ibang paraan para hindi makapasok sa Chen Kun Pot space. Bagamat medyo delikado ang pagtatago sa espasyo ng Chen Kun Pot at may panganib na matuklasan ni Yuan Chen Huan ang Chen Kun Pot, ito ang pinakamagandang paraan sa ngayon. At least pagkatapos niyang makapasok sa Chen Kun Pot space, maaari niyang putulin ang panganib ng lason sa kanyang katawan na maramdaman ni Yuan Chen Huan, at nagkaroon din siya ng oras upang pinuhin ang lason sa kanyang katawan. Kahit na natuklasan ni Yuan Chen Huan ang Chen Kun Pot, wala siyang magagawa. Gayunpaman, ang Chen Kun Pot ay hindi maglalabas ng anumang pagbabago sa aura nito. Kung hindi papansinin ni Yuan Chen Huan, baka hindi niya isipin na ang Chen Kun Pot ay isang kayamanan, at hindi niya iisipin na papasok siya sa Chen Kun Pot space. Ito ang tanging paraan.
Kung tungkol sa hindi niya paglalagay ng pagbabawal sa pangunahing bulwagan, hindi niya mapigilan si Yuan Shenhuan. Napansin ni Yang Yiyu na ang matandang immortal na ito ay naging mas malakas at mas kakaiba mula nang lumitaw ang Fate Star statue. Malamang na itinaas niya ang kanyang lakas sa pinakamataas na estado nang hindi nilalabag ang mga batas ng Great Wilderness. Bilang karagdagan sa paraan ng pagmamaneho ng Black-Scaled Python, walang tiwala si Yang Yiyu na labanan ang matandang immortal na ito. Bagamat mayroon siyang Supreme Seal of Immortality at ginamit ang lahat ng Xuanhuang Sword Energy sa Dragon Slayer family, ang natupok na tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay masyadong malakas para suportahan ito ng ilang beses. Kahit na makapagsagawa pa siya ng ilang mahiwagang kasanayan, maaaring hindi niya matalo si Yuan Shenhuan. Ang pagtatago ay tila ang tanging paraan. Matapos makapasok sa Chenkun Pot, nakaramdam ng pagkahilo si Yang Yiyu at nahimatay sa lupa. Sa oras na ito, mapait niyang sinabi, minamaliit ko pa rin ang lason ni Yuan Shenhuan, ito ay masyadong mapagmataas. Sa oras na ito, nalaman niya na ang lason ni Yuan Shenhuan ay higit na mapangapi at malupit kaysa sa inaakala niya. Bilang karagdagan sa pagsunog ng dugo at tunay na enerhiya, hindi na niya kailangan pang gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi niya akalain na pagkatapos gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa ay napabilis nito ang sirkulasyon ng lason na lalong nagpalaki ng pinsala sa tunay na enerhiya at dugo sa kanyang katawan. Puff! Isa pang subo ng dugo ang iniluwa. Nawala lahat ng lakas niya. Nakakapaso lang ang init at ang sakit ng libu-libong langgam na gumagapang sa kanyang mga buto. Lumitaw sa kanyang noo ang mga butil ng pawis na kasing laki ng soybeans. Umuungal. Hindi napigilan ni Yang Yiyan na umungol sa sakit. Nakahiga siya sa lupa at hindi makagalaw. Naramdaman na lang niya na ang dugo at tunay na enerhiya ay tila na asimilasyon ng lason sa kanyang katawan ng mas seryoso, at ang mga meridian at ang two-way purple na palasyo ay hindi matatag at gumuho. Mamamatay na ba ako? Bulong ni Yang Yiyan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsimulang lumabo ang kanyang kamalayan. Gusto niyang tawagan ang Black Lotus Spirit para tulungan siya, ngunit natakot siya nang makitang wala man lang siyang lakas na tawagan ang Black Lotus Spirit. Ang katawan at kaluluwa ay lubhang mahina, ganap na namamanhid ng lason sa kanyang katawan. Ang lason ni Yuan Shenhuan ay hindi lamang nakakapinsala sa katawan, ngunit mayroon ding malaking epekto sa kaluluwa. Noong una, akala niya ay ang Black Lotus Spirit lamang ang makakatulong, ngunit ngayon ay nawala na siya ng ugnayan sa kanyang kaluluwa. Matapos umungol sa sakit si Yang Yiyu, ang kanyang kamalayan ay hamina at hamina. Sa oras na ito, mahinang tumunog sa kanyang mga tainga ang isang nag-aalalang boses, Brother Yang. Master. Tumili. Master, kamusta ka na? Lumitaw sa kanyang paningin si Luyanji, ang Five Elements Beast, Daor at ang Immortal Stone. Gustong magsalita ni Yang Yiyu, ngunit naramdaman niyang mahirap ibuka ang kanyang bibig. Bamigat ang talukap ng mata niya pero tuluyan na siyang nawala ng malay. Si Luyanji ang unang nakahanap kay Yang Yiyu pagkatapos niyang lumitaw sa espasyo ng Chenkun Pot at sumugod. Narinig niya ang masakit na dagandong ni Yang Yiyu mula sa malayo. Nang siya at ang 5 elementong hayop ay dumating sa tabi ni Yang Yiyu, tumingin si Luyanji kay Yang Yiyu na nakahiga sa lupa, biglang nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya sa nawawalang boses, Liuli Poison. Bilang apprentice ni Yuan Shenhuan, mas kilala niya si Yuan Shenhuan. Sa sandaling ito, nakita niya ang mukha ni Yang Yiyu na kulay abo na may 7 kulay na nagbabadya, at nakita niya sa isang sulyap na si Yang Yiyu ay nalason. Ito ang lason ng insektong si Yuan Shenhuan sa buhay na si Liuli. Walang nakakakilala sa life poison insect ni Yuan Shenhuan na si Liuli kaysa sa kanya. Iyon ang kamandag na nilinang ni Yuan Shenhuan sa buong buhay niya. Minsan niyang narinig na sinabi ni Yuan Shenhuan na kapag ginamit niya ang kanyang lason sa buhay na insekto na si Liuli, ang pangatlong Turn Earth Immortal ay hindi magagapi, ngunit ang life poison ay hindi dapat madaling gamitin, at ito ay lubos na makakasira sa sigla. Ngunit kapag ginamit, lason nito ang ikatlong pagliko o maging ang ika-4 na pagliko sa lupa na walang kamatayan. Bagamat hindi ipinaliwanag ng detalyado kung gaano kalakas ang lason ng Liuli, alam ni Luyanji na ang lason ng Liuli ni Yuan Shenhuan ay tiyak na hindi isang ordinaryong produkto. Ngayon, hindi ko inaasahan na si Yang Yiyu pala ay nalason talaga ni Liuli. Gaano man kalakas ang paraan at lakas ni Yang Yiyu, wala siyang kultibasyon ng ikatlong antas na immortal sa lupa. Siguradong mamamatay siya pagkatapos malason. Sa sandaling ito, medyo natarante si Luyanji. Isa rin siyang nagsasaka ng lason, at siya rin ay apprentice ni Yuan Shenhuan, o dating apprentice. Alam niya ang katakutan ng Liuli Poison ni Yuan Shenhuan. Sa paghusga sa mga palatandaan ng pagkalason ni Yang Yiyu, umabot na ito sa yugto ng pagsiklab. Kung ang lason ng Liuli sa katawan ni Yang Yiyu ay hindi epektibong na-control o naresoldo sa tamang panahon,
ang katawan ni Yang Yiyu ay masusunog sa loob at labas ng liuli na lason. Kahit ang Yuan Shen ay hindi makakatakas, at ang wakas ay isang kaluluwang nakakalat. Sa sandaling ito, tumingin si Luyanji kay Yang Yiyu na tuluyan ng nahimete at nawala ng malay, at ang kanyang mukha ay patuloy na nagbabago, minsan namumutla, at minsan ay namumula. Sa isip niya, naisip niya ang sinabi ni Yuan Shenhuan tungkol sa paraan ng detoxification para sa liuli poison. Naaalala ko ang orihinal na mga salita ni Yuan Shenhuan noong panahong iyon ay, kung gusto mong makipag-ugnayan kay liuli poison, dalawa lang ang paraan. Ang unang paraan ay natural para sa kanya, ang Panginoon ng liuli poison, na ay detoxify ito mismo. Ang pangalawa ay kapag ang iyong anan poison body ay ganap na nabuo, maaari mong makuha ang liuli poison sa iyong katawan. Ang iyong anan poison body ay isang likas na lason na katawan. Walang marami sa mundo na maaaring mag-detoxify ng liuli poison ng aking amo. Isa na rito ang anan poison body. Gayunpaman, dapat ay mayroon kang anan poison body upang masipsip at pinuhin ang liuli poison. Kung hindi, kung padalos-dalos mong sinisipsip ang liuli poison nang hindi ito lubusang nabubuo, makararanas ka lamang ng malaking backlash at tiyak na mamamatay. Malinaw na naalala ni Luyanji na ito ang sinabi ni Yuan Shenhuan sa kanya noong taong iyon. Kabanata 1243, sa wakas nakamit ang layunin. Nakatingin ngayon kay Yang Yiyu na nakahandusay sa lupa, kinagat ni Luyanji ang kanyang labi at nagpasya na iligtas si Yang Yiyu. Kahit na ang mga detalye ng pagliligtas ay maaaring medyo mahirap para sa kanya na tanggapin, ngunit sa pag-iisip tungkol sa kanyang paglalakbay, handa si Yang Yiyu na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya, bakit hindi siya bigyan ng isang bagay, kahit na siya ay namatay para dito, hindi niya ito pagsisisihan. Dahil pinagplanuhan ni Yuan Shenhuan, ang kanyang Panginoon, at pinagtaksilan ng taong itinuturing niyang pinakamalapit sa kanya, labis na nasaktan si Luyanji, ngunit si Yang Yiyu ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na maunawaang muli ang mundo at naniniwalang may pag-ibig pa rin sa mundo. Itinuring niya ito bilang isang malaking kapatid at isang kaibigan. Ramdam ni Luyanji ang init kay Yang Yiyu. Sa oras na ito, tila siya lang ang makakapagligtas kay Yang Yiyu. Kahit na siya mismo ay hindi alam kung siya ay magtagumpay, kailangan niyang subukan ito pagkatapos ng lahat. Tumili. Miss Yanji, ano ang liuli poison? Kaya mo bang gamutin ang lason ng Panginoon? Nag-aalalang tinanong ni Dower at ng Five Elements Beast si Luyanji, na narinig ko lang ang tatlong salitang liuli poison mula kay Luyanji. Ito ay isang napakalakas na lason. Ito ang asensya ng habang-buhay na kasanayan sa lason ni Yuan Shenhuan. Ngayon ay susubukan kong i-detoxify si Kuya Yang. Mangyaring huwag mo akong istorbohin, pagkatapos magsalita ni Luyanji, binuhat niya si Yang Yiyu at umalis, patungo sa isang palasyo sa Tiankunpot, kung saan nagtayo si Yang Yiyu ng training ground. Pagkakapasok pa lang ni Yang Yiyu sa Tiankunpot space, sa labas, pinaandar ni Yuan Shenhuan ang black-scaled na python para sabog na buksan ang pinto ng main hall. Ngunit sa huli, nalaman ni Yuan Shenhuan na ang buong pangunahing bulwagan ay walang laman, at walang bakas ng Yang Yiyu. Dahil dito napangiwi si Yuan Shenhuan. Nahanap ng natal poisonous insect ang lugar na ito, kaya hindi ito mali, ngunit wala roon si Yang Yiyu. At tuluyang nawala ang hininga ni Yang Yiyu. Nakatayo sa pintuan ng pangunahing bulwagan, inilabas ni Yuan Shenhuan ang natal na nakakalason na insekto upang maghanap sa paligid, ngunit walang hininga ni Yang Yiyu, na parabang siya ay ganap na nawala. Nagalit ito kay Yuan Shenhuan. Alam niya na si Yang Yiyu ay may kuweba na magic weapon, at malamang na pumasok siya sa cave magic weapon. Gayunpaman, walang pagkakaiba sa kung ano ang nakita niya sa bulwagan. Alam niyang magbabago ang mga sandatang salamangka ng Kuweba Langit. Kung si Yang Yiyu ay same time na nagtatago, talagang hindi niya ito mahanap. Pagkatapos ay tumingin si Yuan Shenhuan sa bakanting bulwagan at inutusan ang black-scaled python na sirain ang buong bulwagan. Kahit na kailanganin niyang maghukay ng 3 talampakan sa lupa, mahahanap niya si Yang Yiyu. Hiss! Inilabas ng black-scaled python ang dila nito, tumayo at nagluwa ng napakalaking makamandag na gas sa bulwagan. Ang malaking bulwagan ay agad na napalibutan ng black-scaled python hall. Ang bulwagan na gawa sa puting jade ay biglang naging itim at gumawa ng kaluskos. Kinaagnasan at nabulok ang buong bulwagan ng makamandag na gas ng black-scaled python. Pagkatapos ay natangay ang mahabang buntot ng black-scaled na sawa. Boom boom boom. Wala pang 3 minuto, ang buong White Jade Hall ay nawasak at gumuho ng black-scaled python. Pagkatapos ay tumama si Yuan Shenhuan ng ilang palad sa hangin sa isang tumpok ng mga guho sa bulwagan. May tunay na apoy na nag-aalab sa kanyang mga palad, at tinakto ng napakatinding apoy ang mga guho ng bulwagan. Nagpanta siya si Yuan Shen na sunugin si Yang Yiyu. Hiniling niya sa black-scaled python na sirain ang bulwagan. Paano niya magagamit ang kanyang tunay na enerhiya upang pinuhin ang bawat pulgada ng bulwagan?
Hindi siya naniniwala na kaya pang magtago ni Yang Yiyo. Sa ilalim ng malakas na apoy ni Yuan Shen, ang mga guho ng White Jade Hall ay unti-unting naging ambon at napino pulgada bawat pulgada. Sa paglipas ng panahon, ang malalaking guho ng bulwagan at ang puting jade rubble ay lumiliit at nagdadalisay. Sa sandaling ito, sa isang lihim na silid na malalim sa mga guho ng sinaunang lungsod na ito, isang asol na toro, ngunit hindi isang asol na toro na halimaw, ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Hinimok ni Yuan Shen ang tunay na apoy na pinuhin ng mga guho ng bulwagan, at sa wakas ay nakakita ng isang maliit na bote sa mga guho, isang simple at katanji tanging maliit na bote na natatakpan ng mga mahiwagang pattern, na mukhang pinakamaliit na bote ng tableta. Ito lang ang nakita niya sa bulwagan na hindi tugma sa bulwagan. Siya! Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ikinaway ang kanyang kamay para kunin iyon sa kanyang kamay. Tulad ng inaasahan. Kinuha ni Yuan Shenhua ng maliit na bote sa kanyang kamay at tiningnan ito at sinabi sa sarili. Ngayon ay natitiyak niya na ang maliit na bote ng hindi kilalang material na ito ay dapat na magic weapon ni Yang Yiyo. Noong una, hindi niya ito pinapansin, dahil wala man lang siyang naramdamang pagbabago-bago ng enerhiya at hininga, ngunit ngayon, nang hawakan niya ito sa kanyang kamay, sa wakas ay natagpuan niya ang pagkakaiba ng maliit na bote na ito. Ang pakiramdam ng paghawak nito sa kanyang mga daliri at ang misteryo ng mga ugat nito ay nagpatunay na iba ang bote na ito. Ano? Ang hawak ni Yuan Shenhuan sa kanyang kamay ay natural na palayok ng Chenkun. Pinaikit ni Yuan Shenhuan ang kanyang mga mata at hinawakan ang Chenkun pot sa kanyang puso, ngunit mas nakaramdam siya ng kagaanan. Bukod dito, iba talaga ang bote na ito sa mga mata ni Yuan Shenhuan. Natitiyak niya na ang maliit na bote na ito ay ang magic weapon ni Yang Yiyo, at isa itong napakataas na magic weapon. Nakakita na siya ng ganitong klase ng magic weapon dati. Bilang isang elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, natural siyang nagkaroon ng isang pangitain. Nakakita siya ng mga sandatang mahika sa kuweba, karamihan sa mga ito ay nasa anyo ng mga singsing, pulse areas, at iba pa. Nakatulad ng hugis ng mga ordinaryong kagamitan sa pag-iimbak ng mahika, ngunit wala sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam gaya ng maliit na bote sa kanyang kamay. Alam ni Yuan Shenhuan na ang mga ordinaryong kuweba na magic treasure ay nasa isang espasyo na libu-libong metro ang laki, at ang mga ito ay self-contained. Kung mas mataas ang antas ng espasyo, mas malaki ito. Ang pinaka-top level na kayamanan ng Magic Cave sa alamat ay ganap na isang maliit na mundo, at ang panloob na espasyo ay higit sa 10,000 milya ang laki. Ang gayong mga kayamanan sa kuweba ay maaari lamang gawin ng ilang pangunahing mga banal na lugar. Ngayon, hawak ang maliit na bote sa kanyang kamay upang pagmasdan at damhin ito. Naramdaman ni Yuan Shenhuan na ito ay dapat na isang mataas na antas na kayamanan ng salamangka, at malamang na ito ang bagay kay Yang Yiyo. Anak, kahit gaano ka katalino at tuso, nahulog ka pa rin sa mga kamay ko. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung saan ka makakatakas. Malamig na ngumiti si Yuan Shenhuan. Kung tama ang hula ko, sina Yang Yiyo at Lu Yanji ay parehong nasa kuweba sa sandaling ito, at ngayon ang kuwebang magic treasure na ito ay mahigpit na hinawakan ni Yuan Shenhuan sa kanyang kamay. Bagamat alam niya na ang mga mahiwagang sandata ay bihirang kayamanan, at kung ang orihinal na may-ari ay hindi patay, mahirap buksan ang pasukan sa kuweba, ngunit alam din ni Yuan Shenhuan na ito ay nasa kamay lamang ng mga matataas na antas na magsasaka. Si Yang Yiyan ay isa lamang magsasaka ng great perfection ng Fusion Realm. Bagamat napakalakas ng Fusion Realm ng bata, isa pa rin siyang cultivator ng Fusion Realm, habang si Yuan Shenhuan ay isang tunay na third turn Earth Immortal Soul. Ang pagkakaiba sa larangan ng paglilinang sa pagitan ng dalawang panig ay masasabing isang malaking distansya. May kumpiyansa si Yuan Shenhuan na piliting buksan ang pasukan sa kuweba. Siya! Sinimulan niyang gawin ito sa kanyang isip, hinihimok ang lahat ng kanyang mana sa maliit na bote sa kanyang kamay. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sumuko si Yuan Shenhuan. Sa pag-aakalang nalaman niyang hindi ito gumagalaw, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang mana at totoong chi, o ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa, o ang pagsunog ng tunay na apoy at ang malakas na pag-atake ng poison gas, lahat ng uri ng pamamaraan ay walang silbi. Alam ni Yuan Shenhuan na hindi niya ito mabuksan, ngunit alam niya na ang kalsadang ito ay iba sa langit, at may daan patungo sa langit. Dahil hanggat nasa kamay niya ang magic weapon, hindi siya matatakot na hindi lalabas si Yang Yiyan. Baka hintayin niyang lumabas sina Yang Yiyan at Lu Yanji. At hindi siya naghihintay sa wala. Si Yuan Shenhuan ay magtatayo ng poison formation para ilagay ang magic weapon ni Yang Yiyan at dahan-daang ubusin ito. Bagamat hindi niya mabuksan ang kuweba, maaari niyang lasunin ang salamangka ng kuweba para ubusin ito, punuin ito ng nakal-alasong gas, o sunugin ito. Sa oras na iyon, ang mundo sa kuweba ay magbubunga ng napakalaking mainit na puwersa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mapipilitang lumabas si Yang Yiyan.
Agad na inayos ni Yuan Shenhuan ang porma sayon. Inabot siya ng 3 araw upang gamitin ang kanyang sariling lason na insektong si Liuli bilang pundasyon ng pagbuo upang mag-set up ng pagbuo ng lason ng Liuli, na pinagsama ang mga sil, nakakalason na gas, apoy, at iba pa. Upang palakasin ang kapangyarihan ng porma sayon, hindi ginamit ni Yuan Shenhuan ang Black-Scaled Python, at isinama ang Black-Scaled Python sa pagbuo ng lason. Isang glazed poison array ang na-set up sa loob ng 100 metro mula sa main hall. Personal na kinokontrol ni Yuan Shenhuan ang array. Matapos ay activate ang array, ang walang katapusang poison gas, totoong essence fire, at ang kamandag na inilabas ng Black-Scaled Python ay umabot sa Tiankunpot ni Yang Yiu. Sa ganitong paraan, kahit na hindi mabuksan ang pasukan sa Tiankunpot space, ang mga puwersang ito na hindi nakakatulong kay Yang Yiu ay maaaring ipadala sa Tiankunpot. Ang pinakalayunin ay pilitin si Yang Yiu na lumabas. Si Yuan Shenhuan ay lubos na nagtitiwala tungkol dito. Si Yang Yiu at Lu Yanji ay tiyak na pipilitin niyang palabasan, dahil alam niyang nalason din si Yang Yiu ng kanyang life poison insect glazed. Kung wala siyang detoxify, tiyak na mamamatay si Yang Yiu. Naniniwala si Yuan Shenhuan na walang sinuman ang hindi natatakot sa kamatayan. Sa oras na iyon, lalabas si Yang Yiu sa kanya at humingi ng awa. Sa oras na iyon, magiging madali ang lahat. Malapit na niyang kontrolin si Yang Yiu at hanapin si Lu Yanji, na gagawing masunurin ni Yang Yiu na pinuhin ang calamity poison body ni Lu Yanji at sa wakas ay makamit ang kanyang layunin. Nakaupo sa gitna ng formation, si Yuan Shenhuan ay bamulong ng kung ano at nag-spell gamit ang kanyang mga kamay, na nag-activate ng glazed poison formation. Sa susunod na sandali, ang lasong gas, kamandag, at apoy ay umabot sa Tiankunpot. Kabanata 1244 na Black Lotus Helps. Sa espasyo ng Tiankunpot, dinala ni Lu Yanji si Yang Yian sa silid na itinayo ni Yang Yian sa espasyo ng Tiankunpot. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Yang Yian na may masalimuot na tingin, at nanginginig ang buong katawan niya, ngunit inabot niya pa rin ang kamay at hinubad ang damit ni Yang Yian. Ang paraan ng pag-detox kay Yang Yian ay mahalagang sumipsip ng lason sa katawan ni Yang Yian sa kanyang sariling katawan sa tulong ng kanyang evil poison body, ngunit mayroong dalawang paraan sa gitna. Ang una ay maghintay hanggang ang kanyang evil poison body ay ganap na mabuo, at pagkatapos ay direktang masipsip ito, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung kailan siya makakapaghintay para sa evil poison body na ganap na mabuo. Ang natitira na lang ay ang pangalawang paraan, na sumipsip ng lason sa salamin sa katawan ni Yang Yian sa pamamagitan ng paraan ng pagkolekta ng yang para mapunan muli ang yin. Ang pamamaraang ito ay walang mga paghihigpit sa paglilinang, at isa rin itong pamamaraan na ganap na magagawa ni Lu Yanji. Ngunit ang kahihinat na ng paggawa nito ay magbubuwis ng kanyang buhay, dahil kung hindi ganap na nabuo ang evil poison body, hindi niya kayang tiisin ang Yuan Shenhuan Liuli poison. Gayunpaman, naisip ni Lu Yanji na gagawin niya ang lahat para iligtas si Yang Yiu. Kung hindi dahil kay Yang Yiu, matagal na siyang namatay. Maaari rin niyang gantihan si Yang Yiu sa oras na iyon. O, para kay Lu Yanji, na isang taong may ugali, ang pagliligtas sa buhay ni Yang Yiu ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang isa-isang hinubad ang kanyang damit, at ibinagsak ang sarili na may pulang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isang sobrang erotikong eksena. Sinimulan ni Lu Yanji na gamitin ang Yang Kai technique kay Yang Yiu, unti-unting sinisipsip ang glass poison sa kanyang katawan. Namumula ang mukha niya sa sobrang sakit. Sa pagitan ng komplementaryong yin at yang, mas maraming sakit ang nagmula sa lason sa salamin sa katawan ni Yang Yiu. Inilipat niya sa kanyang sarili ang lahat ng pinsalang dulot ng lason. Kapag ang lason sa katawan ni Yang Yiu ay ganap na nasisipsip niya, natural siyang gagaling. Ngunit walang duda na si Lu Yanji, na ang katawan ng masamang lason ay hindi pa ganap na nabuo, ay mamamatay. Alam ito ni Lu Yanji mismo. Alam niya na kapag ang lason sa salamin sa katawan ni Yang Yiu ay ganap na nasisipsip, ito na ang panahon na lilipad ang kanyang kaluluwa. Para kay Yang Yian, handa niyang isakripisyo ang kanyang kawalang kasalanan at buhay, ngunit walang pinagsisisihan si Lu Yanji. Not to mention that this is a matter of repaying a favor, it was also a manifestation of her feelings for family and friendship. Para sa si Lu Yanji, ang pagkakaibigan at pamilya ay higit sa lahat, at ang paglilinang ay pangalawa sa kanyang mga mata. Siya ay mas masaya kaysa sa anumang bagay na nailigtas si Yang Yian. Naramdaman na parami ng parami ang lason ng liuli na nasisipsip mula sa katawan ni Yang Yian, ang panloob na sitwasyon ni Lu Yanji ay lumalala at lumalala. Ang lason sa liuli ni Yuan Shenhuan ay hindi niya kayang tiisin at matuno. Bilang karagdagan, siya ay orihinal na isang katawan ng masamang lason. Ang mga katangian ng mga lason ay iba. Pagkatapos ng banggaan, ito ay magiging isang mas trahedya na estado ng asimilasyon.
Gusto ng bawat isa na limunin ang isa't isa, at ang banggaan sa katawan ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Sa simula, si Luyanji ay nagtiis ng mas matinding sakit kaysa sa pagkalason ni Yang Yian, ngunit pagkatapos niyang maramdaman na ang lason ng liuli sa katawan ni Yang Yian ay mas kaunti, alam niya na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Ang pamamaraang ito ay gagana. Hanggat ang lahat ng lason ng liuli sa katawan ni Yang Yian ay nasisipsip, magiging maayos si Yang Yian. Ngunit ang kanyang kapalaran ay lalamunin ng masamang lason na katawan, at sa huli ang kanyang kaluluwa ay makakalat. Magsisiman o hindi si Luyanji, ito ang kanyang orihinal na intensyon. Ito ay inaasahan na ang masamang katawan ng lason ay hindi na maaaring lumaki, at ang padalos-dalos na pagsipsip ng lason sa salamin ay haantong sa kinalabasan na ito. Nang makitang unti-unting bumabawi ang kulay sa mukha ni Yang Yian, nanginginig si Luyanji at patuloy na sinisipsip ang masamang lason sa katawan ni Yang Yian. Makalipas ang kalahating oras, ang lason sa salamin sa katawan ni Yang Yian ay ganap na hinigup ni Luyanji, at bumalik sa normal na kulay ang mukha ni Yang Yian. Ang hininga at sigla ay naging matatag. Sa oras na ito, nakahinga ng maluwag si Luyanji at tumigil. May ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabi niyang walang kabuluhan, sa wakas ay may magagawa si Brother Yang Yanji para sa iyo. Sa sandaling ito, ang mukha ni Luyanji ay naging ganap na bughaw itim, at karamihan sa kanyang katawan ay nilamon ng lason sa salamin. Nanghihina at nawawala ang kanyang sigla. Babae, bakit mo ginagawa to? Sa oras na ito, tumunog ang mga tainga ni Luyanji sa boses ni Yang Yian, at nakita niyang idinilat ni Yang Yian ang kanyang mga mata sa ulap. Nagising si Yang Yian, o siya ay nagkamalay 10 minuto na ang nakalipas, ngunit pagkatapos niyang magkamalay, hindi niya iminulat ang kanyang mga mata. Sa halip, matapos maunawaan ang sitwasyon, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa Black Lotus Spirit, dahil alam niya ang kahihinatnan ng mga aksyon ni Luyanji. Hindi masasayang ang mga pagsisikap ni Luyanji, at hindi maaaring magkaroon ng problema si Luyanji. Matapos masipsip ni Luyanji ang lason sa salamin sa kanyang katawan, sa wakas ay naibalik ng kamalayan ni Yang Yian ang koneksyon sa kanyang kaluluwa at nakipag-ugnayan sa Black Lotus Spirit. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na ang mahiwagang Black Lotus Spirit lamang ang makapagliligtas sa kanya at kay Luyanji. Sa katunayan, pagkatapos masipsip ni Luyanji ang lason sa salamin, wala siyang problema sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ang inaalala niya ay si Luyanji. Si Yang Yian ay malinaw tungkol sa banggaan sa pagitan ng masamang katawan ng lason at ng lason na salamin. Kung walang paraan para pigilan ito, si Luyanji, na ang masamang katawan ng lason ay hindi pa ganap na nabuo, ay magiging isang daan ng pagkawasak. Ngunit kahit ipagsapalaran ni Yang Yian ang kanyang buhay, hindi niya hahayaang malagay sa gulo si Luyanji. Ang kanyang mga kasamahan ay naantig sa kanyang puso, at siya ay puno ng pagkamuhi para kay Yuan Chenhuan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yuan Chenhuan, ang walang kamatayang liuli poison. Kung hindi itataya ni Luyanji ang kanyang buhay para sa kanya. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay lihim na nanumpa sa kanyang puso na pira-piraso niya si Yuan Chenhuan. Hindi sapat na mabuti. Pagkatapos niyang makipag-usap sa espiritu ng itim na lotus, sa wakas ay nagkaroon siya ng perpektong wakas. Inaalala ang nangyari sa dagat ng kamalayan ngayon, sinigawan niya ang itim na lotus, Black Lotus, lumabas ka. Sa sumunod na sandali, ang itim na lotus ay kumikislap ng walang ilaw at naging isang itim na lotus na babae, hinahanap mo ako. Ang babaeng itim na lotus, o ang itim na lotus na espiritu, ay mayroon pa ring parehong ekspresyon na parang ang langit ay bumabagsak at ang lupa ay gumuho. Noong nalasan noon si Yang Yian, hindi siya nakipag-usap sa Black Lotus Spirit. Sa oras na ito, natuklasan niya na ginamit ni Luyanji ang paraan ng pagkuha ng Yang upang mapunan muli ang Yin upang mailigtas siya, at sinipsip niya ang lason sa kanyang katawan sa sarili nitong katawan sa panganib ng kanyang buhay. Hindi maganda ang hitsura ni Yang Yian sa Black Lotus Spirit at sinabing, kalokohan, hindi mo ba alam kung ano ang sitwasyon ko ngayon? Mabilis na humanap ng paraan, hindi dapat nagkakaproblema si Luyanji. Alam ng isang batang babae na ililigtas niya ako sa kabayaran ng kanyang buhay kapag nasa panganib ang aking buhay. Ikaw naman. Sa pangalan, ako pa rin ang iyong Panginoon, bakit hindi mo alam na tulungan ako kapag ako, ang iyong Panginoon, ay may problema? Wala akong pakialam kung hindi mo may iligtas si Luyanji, kung gayon ano ang silbi ng pagkakaroon ko sa iyo. Humanap ng paraan para mabilis na mailigtas ang mga tao. Gaya ng inaasahan ni Yang Yian, ang kanyang sumpa ay hindi nagpagalit sa babaeng Black Lotus, na parang hinding-hindi siya magagalit. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, dahan-daang nagsalita ang babaeng Black Lotus, gusto kitang itama. Mula sa aking paggising, sinabi ko na ang relasyon sa pagitan mo at ako ay maituturing na pantay lamang. Ngayon hindi ka na Panginoon ko, at least hindi ka kwalipikadong maging Panginoon ko ngayon.
Pangalawa, ako ang Black Lotus ng Primordial Desolation, isang espiritu ng langit at lupa na ipinanganak at pinalaki ng kalikasan, hindi isang espiritu ng isang magic na sandata. Pagkatapos ng Nirvana, marami akong alaala na kailangang ibalik, kaya kadalasan ay nasa malalim akong pagtulog at pagpapagaling, at maaaring hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. Tsaka maliit lang itong lason sa baso, hindi mo kailangang magalit, at sa aking palagay, ito ay isang pagpapala sa maliit na batang babae. Huwag kang mag-alala, kailangan kong gamitin ang iyong kaluluwang kapangyarihan upang linangin, at natural na tutulungan kitang malutas ang problema. Ang maliit na batang babae ay isang katawan ng masamang lason. Kung siya ay sumisipsip ng lason sa salamin ng walang mahusay na pagiging perpekto, ito ay nakamamatay, ngunit maaari ko siyang tulungang malutas ang maliit na problemang ito at tulungan siyang makamit ang mahusay na pagiging perpekto ng masamang lason na katawan, upang ang kanyang buhay ay hindi malagay sa panganib. Sa garantiya ng itim na lotus na espiritu, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiu, umalis sa dagat ng kamalayan, binuksan ang kanyang mga mata, at ang mga Meridian at Liang Yi Purple Mansion sa kanyang katawan na nasira ng lason sa salamin ay mabilis ding naayos sa tulong ng itim na lotus. Sa katunayan, kung wala ang lason sa salamin, kaya niyang ayusin ang sarili niya. Nang bumalik ang kanyang kamalayan at iminulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya na ang itim na lotus spirit sa dagat ng kamalayan ay pumutok ng libu-libong itim na ilaw, at isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan. Matapos imulat ang kanyang mga mata, sinabi niya kay Luyanji, hanggal na babae, at nakita ang orihinal na puting jade na balat ni Luyanji na hubad sa kanyang harapan, ngunit ito ay ganap na itim sa ilalim ng pagguho ng lason sa salamin, na naging dahilan ng pagkabalisa ni Yang Yiu para sa kanya nang hindi maipaliwanag. Nang makita ni Luyanji si Yang Yiu na idinilat ang kanyang mga mata, ang kanyang kamalayan ay nahulog sa malabong estado. Ngumiti lang siya kay Yang Yiu at pumikit. Sa sandaling ito, sinunod ni Yang Yiu ang mga tagubili ng Black Lotus at inilagay ang isang daliri sa gitna ng mga kilay ni Luyanji. Agad niyang naramdaman ang pag-agos ng hangin mula sa dagat ng kamalayan at damaloy sa kanyang daliri sa gitna ng mga kilay ni Luyanji. Sa oras na ito, alam niya na ang Black Lotus Spirit ang nagsimulang tumulong kay Luyanji at tumulong sa kanya na makamit ang mahusay na pagiging perpekto ng Evil Poison Body, at siya ay gamaan. Hanggat kumilos ang Black Lotus Spirit, talagang magiging blessing in disguise ito para kay Luyanji, at magiging perpekto ang Evil Poison Body. Kabanata 1245, ang lason na katawan ng kalamidad ay nakumpleto. Inalis ni Yang Yian ang kanyang mga daliri, at pagkatapos maramdaman ang malaking enerhiyang nabuo sa katawan ni Luyanji, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Alam niya na sa tulong ng Black Lotus, hindi lang mailigtas ni Luyanji ang kanyang buhay, kundi makamit din ang Evil Poison Body. Sa oras na ito, biglang nakarinig si Yang Yian ng sigaw sa labas ng pinto. Tumili, tumili. Nako, nag-aapoy ang langit at umuulan, nakakalason na ulan. Ang ulap ay lason, ano ang nangyayari? Ang tatlong hiyawan ay ang boses ng Five Elements Beast, Daxianshi, at Daor. Narinig ni Yang Yian na hindi tama ang tunog, at naramdaman ito ng mabuti. Napakainit ng hangin. Sa isang pagwawalis ng kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya ang mga apoy na lumilitaw sa itaas ng kalangitan sa buong espasyo ng Tiankunpot, at umuulan din, ngunit ang mga patak ng ulan ay talagang napakalason. Nagsimulang matuyo ang mga damo at mga puno sa espasyo ng Tiankunpot dahil sa apoy at makamandag na ulan. Dahil dito ay natakot si Yang Yian, at mabilis niyang inilagay si Luyanji sa kama at tinakpan ito ng kubrekama, handang lumabas para tingnan. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Luyanji ay napuno ng malakas na aura. Ang lahat ng aspeto ay matatag. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa itim at naging puti at kulay rosas. Nangangahulugan ito na sa tulong ng itim na lotus, ang lason ng liuli sa kanyang katawan ay nasipsip ng Evil Poison Body. Ang kanyang katawan ay bumalik sa normal at ang Evil Poison Body ay nagsimulang magbago tungo sa pagiging perpekto. Kapag nagising siya, ito na ang oras na magiging perpekto ang kanyang Evil Poison Body. Ang Tiankunpot Space ay hindi pa nakaranas ng ganitong masamang sitwasyon. Hindi nang ahas na maging pabaya si Yang Yiu at nagmamadaling lumabas ng silid. Tumili. Sa sandaling siya ay lumabas, si Daor ay naging isang gininto ang kulay at lumipad papunta sa kanyang balikat, pinalakpakan si Yang Yiu. Guro. Master, ayos ka lang. Magkasunod na nagsalita sina Daxianshi at Waxing Beast. Guro, may nangyari sa Tiankunpot Space. Sabi ni Waxing Beast. Alam ko, kalma lang. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay para ipahiwatig na alam niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga nakal-alasong patak ng ulan na pumapatak mula sa langit ng Tiankunpot Space at ang makamandag na usok na tumataas ang temperatura at umaanod sa kung saan-saan. Lubhang madilim ang mukha ni Yang Yian. Naramdaman na niya na ang lahat ng ito ay puwersa mula sa labas.
Sa pagitan ng kanyang mga kamay, gumawa siya ng harang sa hangin sa pagitan ng espasyo ng Chen Kunpot, na humaharang sa mga nakal-alasong patak ng ulan sa hangin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, pinakilos niya ang kapangyarihan ng Chen Kunpot upang masipsip ang nakal-alasong gas. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isang malakas na hangin ang umihip, at ang buong espasyo ay na-refresh. Siya ang master sa Chen Kunpot space. Magagamit niya ang kapangyarihan ng espasyo ng Chen Kunpot, kaya hindi mahirap gawin ang mga bagay na ito. Gayunpaman, alam din niya na ang mga ito ay pansamantalang solusyon lamang, dahil ang lahat ng mga ugat ay nagmula sa labas ng mundo. Alam ni Yang Yian na ang Chen Kunpot ay tiyak na natuklasan ni Yuan Chenhuan, ang matandang immortal. Ang nakal-alasong ulan, nakakalason na gas, at mataas na temperatura ay malamang na sanhi ng Yuan Chenhuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ng kanyang espiritual na kamalayan upang suriin, at sigurado, may nakita siyang mali. Ang bulwagan bago pumasok ay nawala, at ang Chen Kunpot ay nagniningas at nasa isang pool ng lason. Yuan Chenhuan ay nag-spell sa hindi kalayuan. At tila nag-set up si Yuan Chenhuan ng poison formation sa paligid ng Chen Kunpot. Naunawaan niya na ang intensyon ng matandang immortal ay pilitin siyang palabasin. Bagamat hindi makapasok si Yuan Chenhuan sa espasyo ng Chen Kunpot, ang spell ng paglalagay ng Chen Kunpot sa lason at apoy ay maaaring magpainit sa Chen Kunpot, at ang temperatura sa espasyo ay patuloy na tumaas, na naglalabas ng nakal-alasong ulan at nakakalason na gas. Siyempre, ito ay nangangailangan ng isang malaking lihim na paraan upang maisigawa. Ang katotohanang magagawa ito ng matandang immortal ay sapat na upang ipakita na determinado siyang magpakamatay. Gayunpaman, ito ay mga maliliit na problema lamang para sa kanya. Dati, wala siyang depensa sa coma, ngunit ngayon ay maaari niyang isil ang loob at labas ng Chen Kunpot at harangan ang lahat ng panlabas na puwersa sa isang sandali. Bukod dito, ang Chen Kunpot ay isang pinakamataas na kayamanan, hindi isang ordinaryong salamangka sa kuweba. Kahit na si Yuan Chenhuan ay hindi masusunog at hindi lason, hindi ito mabubulok. Si Yang Yiyo ay hindi nag-alala. Ang inaalala niya ngayon ay mukhang nakulong siya sa kamatayan ni Yuan Chenhuan. Mayroong isang hanay ng lason sa labas, at siya ay aatakihin ni Yuan Chenhuan sa sandaling siya ay lumabas. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Tila ang matandang immortal na si Yuan Chenhuan ay lalaban sa kanya, at hindi niya tatanggalin ang hanay maliban kung siya ay lalabas. Ngunit kapag lumabas na si Yang Yian, siya ay nasa hanay ng lason ni Yuan Chenhuan. Nalaman niya mula sa lason na liuli ng matandang immortal na ito ay talagang nakamamatay, kaya hindi nang ahas si Yang Yian na lumabas ng padalos-dalos. Sa ilang sandali, talagang walang pagpipilian si Yang Yian. Inalis niya ang kanyang espiritual na kamalayan at malalim na sumimangot. Sa oras na ito, isang dagandong ng dragon ang tumunog sa Longyu Lake. Sa susunod na sandali ay tumingin si Yang Yian at nakita ang isang gintong dragon na biglang lumipad mula sa Longyu Lake. Sa itaas ng langit, ang gintong dragon ay mahigit 30 metro ang haba, umiikot at dumarating sa harap ni Yang Yian, nagiging isang dalaga, eksakto si Sister Mei. Si Sister Mei ay nagsasanay sa ilalim ng Longyu Lake sa Chen Kunpot mula noong huling pagkakataon sa Shanghai Tianzan. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa loob ng ilang dekada. Ate Mei, bati ni Yang Yian. Anong nangyari? Ang tubig ng Longyu Lake ay naging mapait at nakita kong nakakalason ito. Sabi ni Ate Mei. Ikan-away ni Yang Yian ang kanyang kamay at isang patak ng tubig ng buhay ang pumasok sa Longyu Lake. Sa isang iglap, naabot ng tubig sa lawa ang pinakamagandang kalidad ng tubig. Walang kalidad ng tubig na hindi malulutas ng isang patak ng tubig ng buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian kay Sister Mei ang tungkol sa Taihuang at ang kasalukuyang sitwasyon nito. Pagkatapos marinig ito, nag-isip si Sister Mei saglit at sinabing, sa aking kasalukuyang lakas, kasama ka at ang 5 Elements Beast, dapat kong harapin ang isang cultivator na pinigilan ng isang third-level earthly immortal sa tuktok ng crossing tribulation stage, ngunit ang kahirapan ay nakasalalay sa pagbuo ng lason sa labas, na siyang problema. Ngayon lang tayo maghihintay ng pagkakataon. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, iyon lang ang paraan. Alam niya kung gaano kaliit ang pagkakataong sinasabi ni Sister Mei. Imposibleng hintayin si Yuan Chenhuan na tanggalin ang porma sayon. Alinman ay kailangan niyang maghintay para sa isang tao sa labas upang sirain ang pagbuo ng lason ni Yuan Chenhuan, o maaari niyang pilitin ang kanyang paglabas, ngunit ang pagpilit sa kanyang paglabas ay talagang ang pinakamasamang opsyon. Maliban kung ito ay talagang kailangan, hindi pipilitin ni Yang Yian na lumabas. Kung gagawin niya, siya ay bumulusok lamang sa pagbuo ng lason ni Yuan Chenhuan. Okay naman ang formation, pero ang pangunahing bagay ay ang lason ng nabuong lason ng matandang immortal, na wala siyang tiwala. Kalimutan mo na ito, sa pinakamaraming maaari tayong magsanay sa Chen Kunpot,
at hintayin akong makalusot sa crossing tribulation stage, at pagkatapos ay maaari tayong magmadaling lumabas. Sinabi iyon ni Yang Yian, ngunit alam niya kung gaano kahirap na makapasok sa crossing tribulation stage. Maaaring hindi makalusot sa crossing tribulation stage ang mga ordinaryong cultivator sa kanilang buhay. Kahit na sila ay likas na matalino, mahirap makapasok sa crossing tribulation stage ng walang 180 taon. Upang pumunta mula sa combination realm hanggang sa crossing tribulation stage, ang kailangan ay hindi lamang sapat na espiritual na suporta sa enerhiya, kundi pati na rin ang pag-unawa sa daan ng langit at lupa. Habang ang paglilinang ay nagpapatuloy, ang kaharian ay dapat ding mapabuti. Sa relatibong pagsasalita, ang pambihirang tagumpay ng kaharian ay ang pangunahing punto. Kailangang masira ang kaharian bago masira ang paglilinang. Parehong kailangan, at ang pagtutulungan sa isa't isa ay ang tunay na tagumpay sa paglilinang. Gayunpaman, alam ni Yang Yian na sa pangkalahatan ay zero ang makapasok sa Chenkunpot space, dahil ang Chenkunpot space ay hindi ang labas ng mundo. Ito ay isang espasyo lamang. Bagamat ang Chenkunpot ay isang pinakamataas na kayamanan, alam ni Yang Yian na ang pag-upgrade ng espasyo ng Chenkunpot ay nabuksan lamang ang dulo ng iceberg. Kung wala ang komprehensibong mga batas ng langit sa mundo, imposibleng maunawaan ang kaharian at mapabuti. Ito ay para lamang mabigyan ng ginhawa ang lahat. Sumulyap si Sister May kay Yang Yian at sinabing, masyado kang nag-aalala. Matutulungan ka ni Sister May na magbahagi ng ilang bagay ngayon. Sa karamihan, maaari tayong lumabas at labanan siya. Hindi naman big deal. Squeak, tumili si Daor, ibig sabihin ay nandoon pa rin siya. Guro, nandyan din ang hari. Matapos gumaling ang 5 Elements Beast mula sa mga pinsala nito, nakakainip para sa kanya na manatili sa Chenkunpot space, at gusto niyang lumabas ngayon. Hindi rin ako natatakot. Sumunod naman si Da Xianxi. Kuya Yang, nandyan din ako. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Lu Yanji. Nilingan ni Yang Yian ang kanyang ulo at nakita si Lu Yanji na itinulak ang pinto palabas. Bumalik na sa normal ang mukha niya. At sa sandaling ito, mukhang ibang tao si Lu Yanji, na nagbibigay kay Yang Yian ng isang napakamapanganib at kaakit-akit na pakiramdam. Sa kanyang pangunawa, ang paghinga ni Lu Yanji ay napigilan sa oras na ito, at ang bawat galaw niya ay parang isang ordinaryong tao. Ngunit mula sa kanyang mga mata, nakita ni Yang Yian ang maliwanag na liwanag tulad ng mga bituin, nagniningning ng maliwanag, na may walang katulad na kagandahan. Nagkaroon. Isang uri din ng namumula na pagkamahiyain ng isang bagong asawa, na nagpaningning ng mga mata ni Yang. Bagamat alam niya na kailangang gamitin ni Lu Yanji ang paraan ng muling paglalagay ng yin at yang sa kanya para ma-detoxify siya, nakatumbas ng pagtutulak sa kanya pababa ng hanggal na babae na ito, si Yang Yiu ay hindi lamang naantig kundi iginagalang din si Lu Yanji. Isang dalagang mababa ang tingin sa buhay at kamatayan at isakripisyo ang sarili para iligtas ang iba ng walang pag-aalinlangan, nahaharap sa sitwasyong inaatake ng lason, hindi pa rin nagdalawang isip na gawin ito at handang mamatay. Ang kanyang tapang lamang ang nagdulot kay Yang Yiu na humanga sa babaeng ito. Sa sandaling ito, habang pinapanood si Lu Yanji na paparating, alam ni Yang Yiu na siya ay maayos, at tulad ng sinabi ng espiritu ng itim na lotus, siya ay may basbas sa pagbabalat kayo, at ang kanyang katawan ng masamang lason ay ganap ng gumaling. Nagtrabaho ba ito? Tanong ni Yang Yiu, nakatingin kay Lu Yanji na may mahinang hiya at namumula ang mukha. Ang magagandang mata ni Lu Yanji ay kumikislap, at ngumiti siya kay Yang Yiu at tumango, oo, tapos na. Kabanata 1246 na Dragon Seed Blue Ox Honored King Level. Bagamat nahulaan na niya na ang masasamang lason na katawan ni Lu Yanji ay umabot na sa rurok, si Yang Yian ay natutuwa pa rin nang marinig ni Lu Yanji ang kanyang sarili. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung gaano kalakas ang masamang lason na katawan ni Lu Yanji, mula sa aura na inilalabas niya ngayon, hindi ito dapat maliitin. Pagtingin sa paligid, lumitaw si Sister May, ang 5 Elements Beast ay gumaling mula sa mga sugat nito, ang masamang lason ni Lu Yanji ay umabot na sa rurok, at kilala siya sa kanyang kakayahang tamaan ang mga immortal nang hindi nawawala, at si Daor ay likas na matalino, kaya hindi imposible para sa kanya na lumaban ng husto. Sa oras na ito, nahihiyang ngumiti si Lu Yanji at sinabing, Brother Yang, ako, isa na akong dakilang master ng masamang lason na katawan at hindi ako matatakot sa glass poison ni Yuan Chenhuan. Matutulungan kita sa paggamit ng lason. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, ito ang lason sa salamin ni Yuan Chenhuan. Hindi lamang ito makatutulong sa atin, ngunit mayroon ding epektong baligtad sa atin. Well, sa kasong ito, papatayin natin ang ating paraan. Hindi tayo pwedeng matrap forever. Sa katunayan, labis na nababalisa si Yang Yian sa kanyang puso. Naisip niya na ang Chenkunpot ay ang kanyang ugat.
Bukod sa iba pang mga bagay, ang katotohanan na ang matandang lalaki ay nasa isang lugar sa Tiankunpot ay naging dahilan upang lumaban si Yang Yian sa lalong madaling panahon. Kung may nangyaring mali, pagsisihan niya ito sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang Tiankunpot ay nasa kamay ni Yuan Chenhuan, at nag-aalala si Yang Yian na may malaking mangyayari pagkaraan ng mahabang panahon. Bukod dito, lahat sila ay nasa Tiankunpot space. Bagamat hindi makapasok si Yuan Chenhuan, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ng iba. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay at malungkot. Ang pagpatay ng maaga ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya ngayon, dahil alam niya na hindi aalisin ni Yuan Chenhuan ang lason ng kanyang sarili. Sa halip na gawin iyon, papatayin niya ang kanyang paraan. Ang pinaka-inaalala ni Yang Yian ay ang lason sa salamin ni Yuan Chenhuan. Ngayong matured na ang makamandag na katawan ni Luyan Jie, makokontrol na niya ang lason sa salamin ni Yuan Chenhuan, na magpapagaan sa pag-aalala ni Yang Yian. Ang naiwan ay isang tunay na paghaharap. Gayunpaman, kasama si Sister May dito, kasama ang Five Elements Beast, ang Immortal Stone, at Daor, tiwala si Yang Yian na kaya niyang lumabas at patayin ang matandang immortal na iyon. At saka, hindi siya pushover. Matapos makipag-usap sa ilang tao, inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan at naghanda upang tingnan. Kapag nakahanap siya ng pagkakataon, sabay-sabay siyang sumugod. Nang ilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan, nakita pa rin niya na ang labas ay katulad ng dati. Ang matandang immortal na si Yuan Chenhuan ay nagbaspells pa rin sa Tiankunpot, at walang malaking pagbabago. Sa oras na ito, maaaring lumabas si Yang Yian anumang oras. Ayon sa kasunduan, ilalabas niya si Luyanji upang harapin muna ang lason sa salamin ni Yuan Chenhuan, at pagkatapos ay hahayaan si Sister May at ang iba pa na lumabas para sabay na umatake. Anyway, ito ay isang desperadong hakbang. Kinailangang patayin si Yuan Chenhuan. Nang lalabas na si Yang Yian, bigla siyang nakarinig ng malakas na dagandong na umalangaw-ngaw sa buong inner city. Pagkatapos ay lumitaw sa parang ang isang halimaw na mukhang baka ngunit may pares ng mga sungay ng dragon sa ulo. Ang halimaw, ay nagniningning na may berdeng ilaw sa buong katawan nito, tila maliit, halos kasing laki ng isang ordinaryong guya. Ang pinagkaiba lang ay may mga sungay ng dragon sa ulo. Ang malakas na dagandong ay parang dagandong ng dragon. Malinaw, ang halimaw na ito na biglang lumitaw ay hindi kasing simple ng isang halimaw ng baka. Nagulat si Yang Yian at tiningnan ang lihim na libro tungkol sa mga halimaw sa mundo ng paglilinang na iniwan ng matandang lalaki sa Lao Heizhong. Agad niyang naunawaan na ang halimaw na lumitaw sa field ay isang dragon-type blue bull monster. Sa paghusga mula sa mabilis na paghinga, naisip ni Yang Yian ang kanyang sinabi bago tumama sa batong engkanto. Malamang na mayroong isang king level na halimaw sa panloob na lungsod. At ang dragon-type na blue bull na ito ay dapat na isang king level na pag-iral. Kung hindi, ang hininga ay hindi magiging napakalakas. Sa oras na ito, huminto si Yang Yian at lumabas ng hindi nagmamadali. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Kung ang berdeng toro na ito na uri ng dragon ay maaaring direktang pumatay kay Yuan Chenhuan, iyon ang pinakamahusay. Hindi bababasa, ang uri ng dragon na berdeng toro ay maaaring masira ang pagbuo ng lason, na magbibigay sa kanila ng ideya ng pagmamadali at pakikipaglaban. Sa sandaling ito, inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan sa espasyo ng Tiankunpot upang pagmasdan ang labas ng mundo. Nakita niya si Yuan Chenhuan na biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa dragon-type green bull. Ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto at naging napakapangit. Ang black-scaled python na minamaneho ni Yuan Chenhuan ay diretsyong nang inig matapos lumitaw ang dragon-type green bull. Nakahiga ito sa lupa na parang uod at hindi naglakas loob na gumalaw. Natakot ang black-scaled python ng Great Lord level. Si Yang Yian ay 100% sigurado sa oras na ito na ang uri ng dragon na berdeng toro ay dapat na isang demonyong hayop ng antas ng hari. Sampay na tao, maglakas loob kang sirain ang teritoryo ko, karapat-dapat ka sa parusang kamatayan. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Yang Yian na ang uri ng dragon na berdeng toro ay maaaring magsalita ng mga salita ng tao at umungal ng galit kay Yuan Chenhuan. Normal na isipin ito. Ang karunungan ng halimaw na halimaw sa antas ng hari ay hindi mas mababa sa karunungan ng mga tao, at ang paglilinang nito ay lampas din sa antas ng mga tao. Hindi katakataka na ang halimaw na hayop na maaaring linangin ang antas ng hari ay maaaring magsalita ng wika ng tao. Ngayon ay narinig ni Yang Yiyo ang Dragon Seed Green Bull na umuungal kay Yuan Chenhuan sa wika ng tao, at siya ay tuwang-tuwa. Parang haharapin ng Dragon Seed Green Bull si Yuan Chenhuan. Sa pagkakataong ito, biglang nakaramdam ng saya si Yang Yiyo sa kanyang puso. Nais niyang mapatay ng Dragon Seed Green Bull si Yuan Chenhuan sa isang galaw.
Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano kalakas ang Dragon Seed Green Bull ng King level, at hindi niya alam kung kaya nitong talunin si Yuan Shenhuan. Ngunit nang makita ang pagbabago sa mukha ni Yuan Shenhuan, alam niya na ang Dragon Seed Green Bull ay tiyak na mahirap harapin. Habang nakatitig sa labas, lumingon siya at tinanong si Dak Xianxi, anong antas ng mga magsasaka ang halos mapapantayan ng mga halimaw sa antas ng Stone Venerable King? Entablado ng Mahayana, mayroong hindi bababa sa mga nagsasaka ng entablado ng Mahayana para sa mga halimaw na antas ng Venerable King. Sabi ni Dak Xianxi, at nagtanong, ano? Master, lumitaw sa labas ang isang Venerable King level monster. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, talagang lumitaw ito ay isang dragon level na berdeng toro, ngunit hindi ko alam kung maihahambing ito sa yugto ng Mahayana. Gayunpaman, hanggat ang paglilinang ni Yuan Shenhuan ay pinigilan hanggang sa Great Perfection of Tribulation, kahit na siya ay matanda at makapangyarihan, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ng dragon level na berdeng toro. Abangan natin. Malapit na daw mag-away sa labas. Kapag nagsimulang mag-away ang dalawang panig, hahanap tayo ng pagkakataong lumabas. Mas mainam kung mapatay ni Longchong Qingnu si Yuan Shenhuan sa pagkakataong ito. Kung hindi niya kaya, papatayin namin ang matandang immortal na iyon kapag lumabas kami. Hindi na natin hahayaang magdulot ng gulo sa atin ang lumang immortal. Kumikislap ang mga mata ni Yang Yiyu habang nagsasalita siya. Pagkatapos ay patuloy niyang pinagmamasdan ang labas ng kanyang espiritual na kamalayan. Sa oras na ito, pagkatapos magsalita ni Longchong Qingnu ng mga salita ng tao, biglang tumayo si Yuan Shenhuan, nanlalamig ang kanyang katawan, tinitigan si Qingnu at sinabing, kasama kong Daoist, ako si Yuan Shenhuan, ang Elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce. Dumating ako dito mula sa panahon ng Mahayana at sa itaas. Wala akong intensyon na saktan ang iyong Daoist Temple. Buti na lang may nakapasok na magnanakaw at may ninakaw sa akin kaya kailangan kong pumasok sa Daoist Temple mo. Mangyaring bigyan ako ng ilang kaginhawaan. Aalis ako kaagad pagkatapos kong mahuli ang magnanakaw. Sa hinaharap, may utang na loob sa iyo ang Sun Moon Star Chamber of Commerce. Sana mabigyan mo ako ng kaunting kaginhawahan. Ang mga salita ni Yuan Shenhuan ay tila mahina, ngunit mayroon din itong babala. Binanggit niya ang Sun Moon Star Chamber of Commerce at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang elder ng Sun Moon Star Chamber of Commerce, na isa ring babala sa Dragon Seed Green Ox. Ito. Ipinakita rin na nagmula siya sa isang rehiyon sa itaas ng yugto ng Mahayana, na para sabihin sa Dragon Seed Green Ox na ang kanyang Yuan Shenhuan cultivation level ay pinigilan, at hindi ito kasing simple ng tribulation stage sa ibabaw. Huwag mo akong guluhin, Yuan Shenhuan, baka. Bilang isang third-level Earth Immortal, natural na alam ni Yuan Shenhuan ang mga level ng ilang halimaw sa Taiwan. Sa kanyang mga mata, ang Dragon Seed Green Ox sa kanyang harapan ay halatang isang demonyong hayop ng Venerable King level, katumbas ng isang mahusay na the cultivation level ng Risen Stage. Ngunit ngayon ang antas ng cultivation ng kanyang Yuan Shenhuan ay pinigilan sa Crossing Tribulation Stage. Hindi siya kumpiyansa kapag kaharap ang isang Mahayana level na halimaw, lalo na ang isang Taiwan Dragon, na ang lakas ay higit pa sa Mahayana. O, kung gagamitin niya ang kanyang kasalukuyang Crossing Tribulation Stage cultivation level para labanan ang Dragon Green Bull, hindi talaga siya kalaban. Kaya naman nagsalita siya ng may babala, at ayaw niyang pukawin ang Dragon Green Bull. Gayunpaman, huminga ang Dragon Green Bull at hindi nagbigay ng anumang mukha kay Yuan Shenhuan, o hindi niya sineseryoso si Yuan Shenhuan. Tuwang-tuwa ang naramdaman ni Yang Yiyan nang marinig niya ito. Malamig na sumangot ang Dragon Green Bull, ano sa palagay mo, matandang bata? Huwag mong sabihin na ikaw ang nakatatanda sa isang bastos na Chamber of Commerce. Kahit na ikaw ay mula sa mga pangunahing banal na lugar sa mundo ng paglilinang, ako, matandang toro, ay hindi ka sineseryoso. Sa tingin mo ay mahusay kang dumating. Mula sa isang rehiyon sa itaas ng yugto ng Mahayana. Dito, pinipigilan ka ng Taiwan Law at ang antas ng iyong paglilinang ay ang Great Perfection of Crossing Tribulation. How dare you threaten me, old bull? Ikaw, ay wala, ngayon ako, ang matandang toro, ay pupunitin ang iyong mga lumang buto, ano ang magagawa mo? Ang mga salita ng Dragon Seed Green Bull ay puno ng domineering. Nang matapos siyang magsalita, nagpakawala siya ng mahabang dagandong, dagandong na umalangaw sa buong panloob na lungsod, at pagkatapos, sa espiritual na kamalayan ni Yang Yiyan, nakita niya na ang katawan ng Dragon Seed Green Bull ay nagniningning na may berdeng liwanag, at sa isang iglap, ang parang guya na katawan ay nagsimulang lumaki sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang malaking pag-iral na may katawan na halos 9 na metro ang haba. Nanlilisik ang mga mata ng toro, at 2 agos ng berdeng hangin ang lumabas sa mga butas ng ilong nito at agad na lumapit sa poison formation kung nasaan si Yuan Shenhuan.
Kabanata 1247, Desperado. Boom boom. Ang lason na hanay ni Yuan Shenhuan ay nabasag ng dalawang dagandong. Ang dalawang berdeng hangin na nahawakan ng Dragon Seed Green Bull sa ilong ay nakabasag ng lason array. Napakadaling basagin ang hanay ng lason ni Yuan Shenhuan, maging si Yang Yio, isang manunood, ay natakot sa paraan ng berdeng toro ng Dragon Seed. Mabilis na tumibok ang puso ni Yuan Shenhuan. Alam na niya ngayon na ang Dragon Seed Green Bull monster na ito ay maaaring hindi isang ordinaryong hari o halimaw, kundi isang hari sa mga hari. Ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng gayong mga halimaw ay napakalakas. Si Yang Yio, na nasa Tiankun Pot Space, ay tuwang-tuwa nang makita niya ang hanay ng lason na sinira ng Dragon Seed Green Bull. Ngayon ay maaari na siyang lumabas anumang oras at hindi siya nag-aalala na matrap siya ng hanay ni Yuan Shenhuan. Ngunit hindi siya nagmamadaling lumabas pansamantala, dahil gusto niyang makita kung si Yuan Shenhuan ay papatayin ng Dragon Seed Green Bull sa 2 beses. Kung ang matandang immortal ay maaaring patayin ng Dragon Seed Green Bull sa isang stroke, iyon ang pinakamabuti, at makakapagligtas ito ng gulo. Anyway, mukhang hindi pa kakawalan ng Dragon Seed Green Bull si Yuan Shenhuan. Nararamdaman niyang Yian na ang panunood ng palabas ay mas mahalaga kaysa anupaman. Nang masira ng Dragon Seed Green Bull ang porma sayon ni Yuan Shenhuan, bigla itong tumalon at sumugod patungo kay Yuan Shenhuan. Sa oras na ito, si Yuan Shenhuan ay labis na nanlumo at natatakot. Hindi niya inaasahan na ang halimaw na ito ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang mukha at magsisimulang makipaglaban sa sandaling sinabi niya. Sa pagharap sa marahas na pag-atake ng Dragon Seed Green Bull, si Yuan Shenhuan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Talagang alam niya na ang kanyang pinigilan na kaharian at paglilinang ay hindi makayanin ang pag-atake ng Dragon Seed Green Bull. Kung ikukumpara sa lakas ng Dragon Seed Green Bull, na may hahambing sa isang Mahayana, ito ay isang Taihuang creature at hindi pinaghihigpitan ng Taihuang law. Gayunpaman, siya, isang tao, ay pinaghihigpitan ng batas ng Taihuang. Dahil dito, labis na nanlulumo si Yuan Shenhuan. Pagkatapos na pumasok sa Tribulation Period, ang lakas ng Third Turn Earthly Immortal ay napigilan at hindi niya magawa ang lakas ng Third Turn Earthly Immortal. Ngayon ay binubuli siya ng isang Mahayana monster. Depressed siya kaya sumusuka siya ng dugo. Ngunit si Yuan Shenhuan ay hindi isang taong uupo at maghihintay sa kamatayan. Isang patak ng dugo ang lumipad papunta sa flesh crown sa ulo ng Black-Scaled Python, at siya ay gumawa ng sunod-sunod na mga spell, na pilit na hinihimok ang Black-Scaled Python upang labanan ang Dragon Seed Green Bull, habang siya ay nagtago sa likod ng Black-Scaled Python at naghahanda na kumilos ayon sa sitwasyon. Ang Black-Scaled Python ay isang demonyong hayop ng antas ng isang dakilang Panginoon. Kung walang mga demonyong hayop na kapantay ng isang marangal na hari, ito ay talagang isang tyrant sa mga lugar sa ibaba ng Taihuang Crossing Tribulation. Gayunpaman, ang kasalukuyang Dragon Seed Green Bull ay nagkataong isang marangal na hari. Ang malakas na antas ng presyon ay napakahigpit sa mga demonyong hayop, hindi banggitin na ito ay isang demonyong hayop ng antas ng berdeng toro ng Dragon Seed. Mayroong tunay na bloodline ng dragon sa sarili nitong dugo, na napakalakas. Ang Black-Scaled Python ay puwersahang itinaboy at kinokontrol ni Yuan Shenhuan, at hindi napigilan si Yuan Shenhuan. Nakasalubong lamang nito ang berdeng toro na may buto ng dragon na may nakakatakot na dagandong. Kung may pagpipilian, ang Black-Scaled Python ay hindi maglalakas loob na lumaban sa Dragon Seed Green Bull kahit na mayroon itong 10 tapang, ngunit sa sandaling ito ay itinaboy ito ni Yuan Shenhuan at wala ng paraan. Lumangoy ang itim na kaliskis na sawa at ibinuka ang dagwang bibig nito, nagbubuga ng lason patungo sa asol na toro na may buto ng dragon, at sumandal din para umatake. Isa kang maliit na reptilya, at hindi ka kwalipikadong makipagkompetensya sa akin. Kung totoong dragon ka, matatakot ako sa iyo. Ngayon mamatay ka para sa akin. Ito ang malamig na ungol na binigkas ng Dragon Seed Blue Bull matapos makita ang Black-Scaled Python na sumunggab dito. Hindi sineseryoso ng Dragon Seed Blue Bull ang kamandag na ibinuga ng Black-Scaled Python. Sa isang malamig na singhot, ang pares ng mga sungay ng dragon sa ulo nito ay sumabog sa berdeng liwanag at nabuo ang mga bilog ng mga alon, at sa isang kisap mata, ang kamandag ng itim na kaliskis na sawa ay natangay at sumangga. Pagkatapos ay itinaas nito ang isa nitong paa sa harapan at tinapakan ang ulo ng may kaliskis na itim na sawa na may puff. Bang! Parang tunog ng pakwan na pumuputok. Sa kapuruhan, ang isa sa mga kuko ng harapan ng asol na toro ng Dragon Seed ay tumapak sa ulo ng may kaliskis na itim na sawa, na direktang dumurog sa ulo ng may kaliskis na itim na sawa. Ang mabangis na mukhang itim na kaliskis na sawa ay hindi man lang nagpakawala ng sigaw, at ang napakalaking katawan nito ay bumagsak ng mahina sa lupa sa isang malakas na putok, at ang buong lupa ay nayanig. Si Yang Yio ay nagtatago sa espasyo ng Tiankun Pot at nakita ang eksenang ito. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig.
Naisip niya ang lakas ng berdeng toro na tipong dragon, ngunit hindi niya akalaing magiging ganoon kalakas ito. Ang Black-Scaled Python, isang makamandag na hayop ng Great Lord level, ay agad na pinatay ng Dragon-type Green Bull's hoof. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kabangas na pag-iral. Ito ba ang lakas ng isang king level na halimaw? Gulat na sabi ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, tinitigan niyang mabuti ang eksena. Matapos patayin ang Black-Scaled Python ng Dragon-type Green Bull's hoof, ang mahabang katawan nito ay bumagsak sa lupa, ngunit sa oras na ito, sumalakay si Yuan Shenhuan gamit ang isang lightning knife. Ang matandang immortal na ito ay naghihintay ng ganoong pagkakataon, na sinasabing sadyang hinayaan niyang mamatay ang Black-Scaled Python, na lumikha ng pagkakataon para sa kanya na umatake laban sa Dragon-type Green Bull. Ang espada ni Yuan Shenhuan ay tumama na may tunog ng pagsira sa hangin, at ang liwanag ng salamin sa espada ay kumikislap. Malinaw, ang matandang immortal na ito ay gumamit ng lason sa salamin. Hindi alam ni Yang Yiyu kung kaya ng Dragon Seed Green Bull ang glass poison ni Yuan Shenhuan, pero naranasan na niya ito noon pa. Kung hindi dahil kay Lu Yanji, napatay na sana siya ng lason sa salamin ng matandang immortal. Nang makitang isinama ni Yuan Shenhuan ang lason sa salamin sa espada, isinumpa siya ni Yang Yiyu sa pagiging mapanlinlang, at hindi niya maiwasang pawisan ang Dragon Seed Green Bull. Hindi ko alam kung kayang kunin ng Dragon Seed Green Bull ang espada ni Yuan Shenhuan o ang glass poison sa sword. Sa susunod na sandali, ang berdeng toro ng Dragon Seed ay tila alam ang kakaiba ng espada ni Yuan Shenhuan, at nagpakawala ng mahabang dagandong. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa kalangitan, at pagkatapos ay ang berdeng toro ng Dragon Seed. Ang katawan niya ay kumikislap na may berdeng ilaw. Nakita ni Yang Yiyo sa kanyang espiritual na kamalayan na ang mga rune ay kumikislap sa labas ng berdeng toro na may binhi ng dragon, na bahagyang bumabalot sa buong katawan. Sa tingin ko ito ay isang uri ng likas na pagtatanggol. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyan ang Dragon Seed Green Bull ng inisyon at sinabing, hindi ka kwalipikadong maglaro sa harap ko. Matapos bumagsak ang mga mapagmataas na salita, ang mga sungay ng dragon sa ulo ng Dragon Seed Green Bull ay sumambulat ng dalawang malalim na berdeng ilaw, at sa isang iglap sila ay naging isang malaking berdeng toro na multo, lumukso at humampas sa napakalaking sword energy ni Yuan Shenhuan. Bang! Puff! Sa isang dagandong, ang enerhiya ng espada ni Yuan Shenhuan ay agad na nabasag, at pagkatapos ay ang malaking kutsilyo sa kamay ni Yuan Shenhuan ay nahulog din sa lupa, at sa oras na ito ang enerhiya ng Dragon Seed Green Bull ay hindi nawala, at tumama ito kay Yuan Shenhuan. Ang suntok na ito ay nagpaluwa ng dugo ng walang kamatayang si Yuan Shenhuan at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Bang! Mabangis na bumagsak si Yuan Shenhuan sa lupa, na nabasag ang isang malaking butas sa lupa. Natuwa si Yang Yiyan nang makita niya ito, at bamulong sa sarili, ang matandang immortal na ito ay nagdusa ng malaking kawalan. Pagkatapos ay narinig niya ang galit na boses ni Yuan Shenhuan na nagmumula sa hukay, sobra kang masamang hayop, lalabanan kita. Nang matapos siyang magsalita at umungol, biglang tumalon si Yuan Shenhuan mula sa hukay, at ang kanyang buong katawan ay sumambulat na may malakas na aura. Sa sumunod na sandali, nakita ni Yang Yiyan na ang buong katawan ni Yuan Shenhuan ay bahagyang nasusunog sa apoy. Tumalon siya mula sa hukay at sumugod patungo sa berdeng toro ng Dragon Seed. Boom! Bitek! Sa oras na ito, talagang tumunog ang kulog sa kalangitan, at umiikot ang kidlat. Ang mga talukap ng mata ni Yang Yiyan ay tumalon, ngunit naunawaan niya na si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal na ito, ay talagang sinunog ang kanyang asensya ng buhay at sinira ang pagsupil sa paglilinang ng batas Taihuang, at agad na itinaas ang kanyang paglilinang sa ikatlong antas ng immortal na lupa. Alam niya na alam ni Yuan Shenhuan na kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban ng ganito, siya ay papatayin ng Dragon Seed Green Bull sooner or later, kaya diretsyo niyang sinunog ang kanyang life essence at lumampas sa batas na nakakulong, at gustong makipaglaban sa Dragon Seed Green Bull. Oo nga, si Yuan Shenhuan ay sumugod sa Dragon Seed Green Bull sa isang iglap, lumilitaw sa likod nito na parang nag-teleport, at itinaas ang kanyang palad, tinamaan ito ng malakas sa ulo. Boom! Array! Ang una ay ang malaking dagandong ni Yuan Shenhuan na tumama sa Dragon Seed Green Bull, at ang huli ay ang sigaw ng Dragon Seed Green Bull. Sinunog ni Yuan Shenhuan ang kakanyahan ng kanyang buhay sa galit, lumabag sa batas at pinahintulutan ang kanyang paglilinang na makabawi sa rurok ng ikatlong antas na immortal sa lupa. Inatake niya ang berdeng toro ng dragon na parang kidlat, tinamaan ito sa ulo. Ang suntok na ito ay direktang nagpabagsak sa Dragon Seed Green Bull sa lupa, hindi gumagalaw, at ang kanyang katawan ay bumalik sa laki ng guya noon, ngunit nilabag ni Yuan Shenhuan ang batas at pinasuko ang Dragon Seed Green Bull sa isang suntok. Naisip ito ni Yang Yiyan at totoo nga. Gaano man kalakas ang Dragon Seed Green Bull, nasa yugto pa rin ito ng Mahayana.
Gayunpaman, si Yuan Shenhuan, ang lumang immortal, ay talagang isang ikatlong antas na immortal sa lupa. Pinilit lang siya sa isang sulok ng Dragon Seed Green Bull, at wala siyang pagpipilian kundi sunugin ang kanyang diwa upang masira ang pagsugpo sa batas at itaas ang kanyang cultivation sa ikatlong antas na immortal sa lupa. Kabanata 1248, si Rouge ang susi sa tagumpay at si Rouge ang susi sa kabiguan. Sa lakas ng isang pangatlong antas na immortal sa lupa, madaling masupol ang dragon type na asol na toro ng panahon ng Mahayana sa isang strike. Gayunpaman, kinailangang harapin ni Yuan Shenhuan Suo ang kahihinatnan ng pagkahampas sa kamatayan ng kulog ng Great Wilderness Law. Ang parehong ay totoo para kay Feng Yinyang dati. Gaano man siya kalakas, tinamaan pa rin siya hanggang sa mamatay ng kulog ng Great Wilderness Law. Si Yang Yiyo ay nagtatago sa espasyo ng Chen Kunpot at malinaw na nakakita. Nang supilan ni Yuan Shenhuan ang asul na toro sa isang hampas, isang balde ng kulog na kasing kapal ng balde ang bumaba mula sa langit. Iniisip ang pagbagsak ni Yuan Shenhuan. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Alam niya na si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal, ay sa wakas ay kukunin na ng langit. Gayunpaman, nang bumagsak ang kulog, ibinuka ni Yuan Shenhuan ang kanyang bibig at iniluwa ang isang haligi ng liwanag na salamin patungo sa kulog na bumababa mula sa kalangitan. Kung titingnang mabuti, ito ay isang salamin na insekto na sumalubong sa kulog. Sa sandaling ito, nabigla si Yang Yiyo at naunawaan kaagad kung ano ang gagawin ng matandang immortal na ito. Ang glazed poisonous insect ay walang alinlangan na habang buhay na nakakalaso na insekto ni Yuan Shenhuan. Ang nakakalaso na insekto ng isang magsasaka ng lason ay katumbas ng pangalawang buhay. Alam ni Yang Yiyo na ang matandang immortal na ito ay nagsisikap na nakawin ng langit at ginagamit ang kanyang habang buhay na nakakalaso na insekto upang palitan ang kanyang orihinal na katawan upang tanggapin ang parusang kulog. Ang diskarteng ito ay hindi maiiwasang papatayin ng kulog ang habang buhay na nakakalaso na insekto, ngunit maaaring nakatakas si Yuan Shenhuan at nakaligtas. Siyempre, kapag nakaligtas siya, malubha rin siyang masasaktan, at kung hindi siya mamamatay, kalahati ng buhay niya ang mawawala sa kanya. Dahil ang habang buhay na nakakalaso na insekto ay masasabing nascent soul ng isang magsasaka, ito ay napakahalaga. Kung ang isang naglilinang ng lason ay walang panghabang buhay na nakakalaso na insekto, anong uri ng tagapagtanim ng lason siya? Bagamat malaki ang presyo, may iligtas ni Yuan Shenhuan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa nito. Dahil dito, talagang hinahangaan ni Yang Yiyo ang matandang immortal na ito. Maaari niyang iwanan ang kanyang panghabang buhay na nakakalaso na insekto upang harapin ang kulog, at magagawa niya ang lahat ng ito sa maikling sandali. Ang lumang immortal ay karapat-dapat na maging isang ikatlong antas na immortal sa lupa. Mula sa pagsugpo sa pagsupil sa batas, hanggang sa pagsugpo sa berdeng toro ng Dragon Seed gamit ang isang palad, hanggang sa paglapag ng kulog, pagbuka ng kanyang bibig upang iluwa ang kanyang negel iligtas buhay na lason upang salubungin ang kulog upang palitan ang kanyang buhay, upang gawin ang lahat ng ito sa maikling sandali, hindi lamang ito nangangailangan ng lakas at paraan, kundi pati na rin ang katapangan at higit na mahusay na mga kalkulasyon at pagpaplano, na talagang hindi madali. Mula sa pagpatay sa berdeng toro ng Dragon Seed hanggang sa paglapag ng kulog, hanggang sa pagluwa ng lason na insektong negel iligtas buhay, tama lang ang timing, hindi isang bahagi ng isang segundo. Alam ni Yang Yiyo na kahit na may pagkakaiba sa oras, babagsak ang kulog at walang pagkakataon ang matandang immortal. Ngayon ay tumingala si Yang Yiyo at nakita ang nakakasilaw na liwanag ng glass poison insect. Malinaw niyang naramdaman na ang hiningang lumabas sa nakakaligtas na insektong lason ni Yuan Shenhuan ay tiyak na lampas na sa panahon ng Mahayana. Dapat na ang matandang immortal ay gumugol ng maraming pera upang linlangan ang langit, at sa wakas ay hayaan ang nakakaligtas na insekto na lason na mamatay sa halip na siya. Kung hindi siya gumastos ng maraming pera, siya ay hindi maibabalik ang kulog at tatamaan siya, si Yuan Shenhuan, ang orihinal na katawan. Crack, boom. Direktang tumama ang thunderbolt sa life poison insect ni Yuan Shenhuan, at sa isang iglap, nawala ang life poison insect ni Yuan Shenhuan. Puff! Si Yuan Shenhuan ay nagluwa ng isang subo ng lumang dugo, at ang kanyang buong katawan ay nanginig, ngunit siya ay kalahating lumuhad sa lupa, at ang hininga ng kanyang buong katawan ay hamina din. Sa pangunawa ni Yang Yiyan, mas malala pa ito kaysa sa kanyang nakaraang kapigatian. Nakita ni Yang Yiyan itong simon na nakangisi sa espasyo ng Chen Kunpot. Alam niya na si Yuan Shenhuan, ang matandang immortal, ay talagang masasaktan. At oras na para umakyat siya sa entablado. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, lumitaw siya sa bukid sa isang iglap. Ang Chen Kunpot ay bumalik sa kanyang kaliwang braso at naging isang maselang pattern state. Lahat ng nasa Chen Kunpot space ay lumitaw sa paligid niya. Ito ang paraan ni Yang Yiyan para maiwasan ang anumang biglaang sitwasyon na mangyari.
Matandang walang kamatayan, mayroon ka ring araw na ito. Hehe. Tinuyan ni Yang Yian si Yuan Chenhuan pagkalabas niya. Ang hinabol at binugbog ng matandang immortal na ito ay parang daga na tumatawid sa kalsada. Ngayon ang matandang immortal ay mukhang napakasama. Ang pagkawala ng kanyang negil iligtas buhay na nakakalaso na insekto ay katumbas ng pagkawala ng kalahati ng kanyang buhay. Kahit na makaligtas siya sa maikling panahon, hindi siya makakagawa ng anumang gulo. Sa sandaling ito, nakaharap kay Yuan Chenhuan, hindi na natatakot si Yang Yiyo. Biglang ibinaling ni Yuan Chenhuan ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Yiyo, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Luyanji. Hindi siya nagulat sa hitsura ni Yang Yiyo at Luyanji, dahil alam niyang nagtatago sila sa magic weapon. Kung si Yuan Chenhuan mismo, tatalon siya at tatalunan ang kalaban kapag nakita niyang mahina ang kalaban. Umubo si Yuan Chenhuan at sinabing, "Ahem, matalino ako sa buong buhay ko, ngunit nalito ako sandali. Hindi ako dapat nag-alala tungkol sa pagpatay sa iyo ng Changsheng Palace. Pero ngayon, kinukutya ako ng isang junior na katulad mo. Ironic talaga." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yuan Chenhuan kay Luyanji at sinabing muli, "Aking disipulo Yanji, mukhang perpekto na ang iyong masamang laso na katawan. Ito ay talagang isang dahilan para sa pagdiriwang. Mabilis na patayin si Yang Yiyo. Huwag makinig sa kalokohan ni Yang Yiyo. Hinahanap ka ng iyong amo. Nag-aalala ako na pinigilan mo ang iyong paglilinang sa lahat ng mga gastos at pumasok sa mas mababang antas ng panahon ng kapigatian. Ang lahat ng ginawa ng iyong amo ay para sa iyo, upang malimpasan mo ang iyong Panginoon sa hinaharap, upang malimpasan mo ang iyong Panginoon. Ang aking mabuting alagad ay dumating sa iyong Panginoon at hayaan ang iyong Panginoon na tingnang mabuti ang likas na masamang katawan ng lason." Tumingin si Luyanji sa kanyang amo na si Yuan Chenhuan at nakinig sa kanya. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng komplikado at kumikislap na luha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Yuan Chenhuan at dahan-dahang nagsabi, "Okay, ipinapangako ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo ang pagiging perpekto ng aking natural na masamang lason na katawan, aking Panginoon. Yanji, huwag kang pumunta doon." Nagmamadaling sabi ni Yang Yian. Hindi niya inaasahan na si Yuan Chenhuan, ang matanda, ay walang kahihiyang niloloko pa rin si Luyanji sa mga oras na ito. "Kuya Yang, ayos lang." Sinagot ni Luyanji si Yang Yian nang hindi lumingon, at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Yuan Chenhuan na kalahating nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, dahan-daang naglakad si Luyanji, at lumitaw ang isang eksena ng makulay na ulap. Sa bawat hakbang. Bagamat hindi ito isang tunay na mapalad na ulap, ito ay kamukhang kamukha ng mga mapalad na ulap, at ito ay makulay, katulad ng mga ulap at bahaghari. May makulay na kulay sa paligid ng katawan ni Luyanji. Naramdaman ni Yang Yian na ang ipinakita sa paligid ng Luyanji ay isang grupo ng condensed poison gas evolution, na siyang lason na bulaklak ng malaking tagumpay ng masamang lason na katawan. Kahit na ito ay maganda, ito ay lubhang lason. Sa isang kisap mata, iniunat ni Luyanji ang kanyang kanang palad, at isang makulay na halo ang lumabas sa kanyang palad, na naging isang makulay na lotus. Dalawang lotus na bulaklak ang namukadkad at lumitaw ang isang lotus platform, at pagkatapos ay nagkaroon ng eksena. Nang mga duwende na bumangon mula sa platform ng lotus, ang mga mata ni Yuan Chenhuan ay kumislap sa kasakiman, at siya ay bumulalas, kapag ang sakuna ay puspusan na, ang lason na gas ay magsilang ng lotus. Ang lotus ay mag-iipon ng kakanyahan at sasamahan ng aura. Ito ay talagang isang likas na katawan ng sakuna at lason. Ang mga nakamit nito ay immune sa lahat ng lason at maaaring maglakbay sa buong universo. Si Yuan Chenhuan ay tila nakalubog sa lotus na nakadikit sa palad ni Luyanji, at patuloy na kinakausap ang sarili. Sa oras na ito, nagtanong si Luyanji sa malumanay na tono, "Guru, hindi mo ba ako itinuring na isang disipulo, kahit isang araw?" Si Yuan Chenhuan ay mukhang mini-eyed sa sandaling ito, na parabang siya ay pumasok sa isang estado ng pagkalito. Nang marinig ang tanong ni Luyanji, sinabi niya nang hindi nag-iisip, "Siyempre hindi, isa ka lang halamang gamot na pinagtibay ng master, at ang garantiya para sa master na makaligtas sa ika-4 na immortal na kapigatian." Sa puntong ito, tila biglang nagising si Yuan Chenhuan mula sa isang panaginip. Nagtatakang tumingin siya kay Luyanji at galit na sinabi, "Taksil, gumamit ka talaga ng lason para guluhin ang isip ng master." Matapos magalit, ang matandang immortal ay umiling at sinabing, "Si Master Yanji ay nangangahulugang. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngayon ay hahayaan kitang makita ang Docheng lason ng sakuna at ipapadala kita sa iyong huling paglalakbay." Guro. Pagkatapos ng lahat, si Luyanji ay hindi gustong sumuko na si Yuan Chenhuan ay magbabalangkas laban sa kanya. Inampun niya siya mula pa noong siya ay bata para lamang palakihin siya bilang isang elixir para makaligtas siya sa kapigatian.
Talagang ginamit niya ang lason ng sakuna upang maapektuhan ang isip ni Yuan Shenhuan at tinanong ang katotohanan sa puso ni Yuan Shenhuan. Pagkatapos ay pinutol niya ito, tinawag si Master sa huling pagkakataon, at iwinagayway ang pagpino sa kanyang palad, lumilipad patungo kay Yuan Shenhuan, at agad na damapo sa ibabaw ng ulo ni Yuan Shenhuan. Biglang tumili si Yuan Shenhuan. Ang lotus o ang laso ng sakuna sa palad ni Luyan Ji ay kumikislap at direktang nag-drill sa ulo ni Yuan Shenhuan, dahilan upang mapasigaw si Yuan Shenhuan. Pagkatapos ang buong katawan ni Yuan Shenhuan ay sumabog sa makulay na liwanag, at ang kanyang katawan ay parang mga dahon ng taglagas na tinatangay ng malakas na hangin. Sa wala pang 10 paghinga, ang katawan ni Yuan Shenhuan ay naging abo at nawala sa pagitan ng langit at lupa. Ang katawan at kaluluwa ay nawala ng walang bakas, at ang kaluluwa ay ganap na nakakalat. Ang matandang immortal mismo ay malubhang nasugatan sa pagkamatay ng kanyang insekto na may lason sa buhay. Sa sandaling ito, sa ilalim ng disaster poison ni Luyan Ji, wala siyang kapangyarihang lumaban, at napatay ng disaster poison ni Luyan Ji at nawala sa mundo. Tumingin si Luyan Ji sa lugar kung saan nawala si Yuan Shenhuan at 2 linya ng malinaw na luha ang bumagsak. Naunawaan ni Yang Yian na ang huling pantasya ni Luyan Ji ay napawi, at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso, totoo ang ilusyon ni Yuan Chen ng immortalidad. Si Yan Ji ang dahilan ng kanyang tagumpay at kabiguan. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Luyan Ji at bumulong, "Okay lang Yan Ji, simula ngayon, magkakaroon ka rin ng bagong simula, at nasa iyo pa rin ako." Kabanata 1249 na nakilala ng matandang baka ang kanyang guro. Tinapos ni Luyan Ji ang kanyang master-disciple na relasyon kay Yuan Shenhuan sa kanyang sariling paraan, at si Yuan Shenhuan ay namatay sa masamang lason ayon sa gusto niya. Ang matandang immortal ay nagpaplano laban kay Luyan Ji mula pa noong siya ay bata, lahat ay para sa masamang lason sa katawan ni Luyan Ji. Ang mamatay mula sa masamang lason ay isang siklo ng sanhi at bunga. Ang pagkawala ni Yuan Shenhuan, gaya ng sinabi ni Yang Yiu, ay isang bagong simula para kay Luyan Ji. Sina Feng Yinyang at Yuan Shenhuan, ang dalawang matandang immortal na nagplano laban kay Yang Yiu, sa wakas ay nawala, at ang mga kaaway ni Yang Yiu sa Taihuang ay nawala. Pagkatapos ay maaari siyang mahinahon na magsanay sa Taihuang. Bagaman siya ay hinabol ni Yuan Shenhuan at Feng Yinyang, dalawang matandang immortal, at ilang beses na nasa panganib, at naranasan ang bingit ng buhay at kamatayan, dapat sabihin na si Yang Yian ay natamo din ng marami at lumaki ng marami. Sa loob lamang ng mahigit 10 taon mula noong pumasok siya sa Taihuang, nanalo siya ng 3 magkakasunod na tagumpay, naabot ang mahusay na kasakdalan ng Fusion Realm, at naunawaan ang ikalawang hakbang ng 12 Supremes, at ang 2 mahusay na kapangyarihan ng Black Lotus Sword Art, at nakakuha ng marami. Bagamat hindi niya pinatay si Yuan Shenhuan sa pagkakataong ito, ngunit nalason hanggang mamatay ni Luyan Ji ng lason ng kalamidad, ngunit sa huli, ang layunin ng lahat ay nakamit. Kung si Yuan Shenhuan ay hindi patay, si Luyan Ji ay hindi maipanganak muli. Para kay Yang Yian, ang pagkamatay ni Yuan Shenhuan ay nangangahulugan ng pagkawasak ng malaking kaaway, at walang pag-aalala. Bagamat si Yuan Shenhuan ang elder ng Sun and Moon Chamber of Commerce, walang makakaalam kung mamamatay siya rito. Anyway, isang kalamidad ang nawala, na isang magandang bagay. Matapos aliwin si Luyan Ji, lumakad si Yang Yian patungo sa berdeng toro ng Dragon Seed. Ang katotohanang nagawang mapatay si Yuan Shenhuan sa pagkakataong ito ay masasabing ganap na dahil sa gawain nitong king level na Green Bull. Kung wala ang hitsura ng Dragon Seed Green Bull, nasunog sana ni Yuan Shenhuan ang kanyang life essence at sa gayon ay na-trigger ang Great Desolate Thunder, at sa wakas ay pinakawalan ang kanyang life poison insects upang nakawin ang kalangitan at baguhin ang araw, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang sigla. Si Luyan Ji ay kailangang gumastos ng maraming pagsisikap upang lason si Yuan Shenhuan hanggang mamatay. Ang pinakamahalagang bagay ay kung hindi lumitaw ang Dragon Seed Green Bull, kailangan pa ring lumabas ni Yang Yiu, Luyan Ji, at Sister Mei at pilit na labanan si Yuan Shenhuan. Hindi napigilan ni Yang Yiu na kiligin kapag naiisip niya ang mga kahihinatnan. Ganap na may isip na kung sino man sa kanila ang agad na papatayin sa pamamagitan ng pagsunog ni Yuan Shenhuan sa kanilang kakanyahan ng buhay at agad na maibalik sa lakas ng pangatlong pagliko sa mundong immortal, sila ay mamamatay kaagad, at maaari pa nga silang ganap na mapuksa. Kaya natakot si Yang Yiu na isipin ito ngayon. Dati, agad na nalampasan ni Yuan Shenhuan ang panunupil at itinaas ang kanyang kultibasyon sa pangatlong pagliko sa mundong immortal, at hinarap ang Dragon Seed Green Bull na parang kidlat, at ang malakas na hininga na iyon na napakalakas kaya na-suffocate nito ang mga tao, at si Yang Yiu ay nanginginig pa rin kapag naaalala niya ito. Ang Dragon Seed Green Bull ay walang alinlangan na isang napakalakas na pag-iral. Masasabing ito ay hindi magagapi sa kaharian sa ibaba ng panahon ng kapigatian,
ngunit ito ay pinatay pa rin ni Yuan Shenhuan sa isang galaw matapos masira ang kanyang cultivation. Alam ni Yang Yian na kaya lang niyang tumangala sa lakas ng pangatlong turn na immortal sa lupa. Ngayong iniisip ito, dapat talaga siyang magpasalamat sa Dragon Seed Green Bull. Nang walang pamimilit ng Dragon Seed Green Bull kay Yuan Shenhuan, sinunog ni Yuan Shenhuan ang kanyang diwa upang masira ang pagsupil at umabot sa pangatlong pagliko sa lupang immortal na kaharian, kaya nag-trigger ng kulog at pumatay sa kanyang nakamamatay na mga nakakalason na insekto. Masasabing lahat ng tiniis ng Dragon Seed Green Bull ay magiging kanya o kanila. Bagamat hindi sinasadyang tinulungan sila ng Dragon Seed Green Bull, nagpapasalamat pa rin si Yang Yian sa king level na halimaw na ito. Sa kasamaang palad, ang Dragon Seed Green Bull ay tila napatay ni Yuan Shenhuan sa isang suntok. Malinaw niyang nakita noon na ang nakakagulat na palad ni Yuan Shenhuan ay direktang hamampos sa ulo ng Dragon Seed Green Bull, na naging dahilan upang ang Dragon Seed Green Bull ay humiga sa lupa at hindi na muling gumalaw. Naisip ni Yang Yian na nakagawa siya ng pabor sa king level na Dragon Seed na Blue Bull na ito, at kahit na ito ay pinatay ni Yuan Shenhuan, dapat niyang ilibing ang asol na toro bilang isang paraan ng pagbabayad ng pabor. Maraming bagay sa mundo, mortal man o cultivator, ang talagang may natural na cycle. Walang alinlangan na tinulungan sila ng asol na toro na isang pabor. Nagtayo siya ng isang monumento upang ilibing ang asol na toro bilang isang paraan ng pagbabayad ng pabor. Bagaman, si Yang Yian ay sakam sa pera, na nakaharap sa isang halimaw na kapantay ng Dragon Seed Blue Bull, hindi siya gagawa ng anumang plano sa oras na ito. Naglalakad sa gilid ng asol na toro na may binhi ng dragon, tiningnan ni Yang Yian ang asol na toro at sinabi sa kanyang sarili, "Brother Niu, tinulungan mo ako ng hindi sinasadya, at babayaran kita minsan. Magtatayo ako ng monumento para ilibing ka at hindi ko hahayaang mang-istorbo sa iyo." Yanzi, mukhang buhay ang asol na toro na ito. Sa pagkakataong ito, humakbang si Sister Mei at nagsalita. Hindi patay. Natigilan si Yang Yian at mabilis na inilabas ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin. Oo, nararamdaman ko na ang espiritu ng Qingnu ay nandoon pa rin, kahit na ito ay napakahina, ngunit hindi ito nawawala, marahil ay may pag-asa pa. Si Sister Mei ay isa na ngayong tunay na dragon na binago mula sa isang dragonfish. Sa ilang aspeto, mas sensitibo siya kaysa kay Yang Yiyo. Bukod dito, ang Qingnu ay isang dragon species na may totoong dugo ng dragon sa katawan nito. Si Sister Mei ay isang tunay na katawan ng dragon, at ramdam niya ang aura ni Qingnu ng napakalakas. Iginiit ni Yang Yiyo at nalaman niyang hindi patay ang Dragon Seed na si Qingnu. Kahit na ang tuktok ng Dragon Seed na si Qingnu ay tinamaan ng malakas ni Yuan Shenhuan, ang mga buto ay nabali, at ang kaluluwa ng demonyo ay malabo pa nga. Bagamat ito ay maaaring mawala, ito ay kalahating hininga lamang ang layo mula sa kaluluwa. Ngunit hanggat hindi pa ito patay, gagamutin ito ni Yang Yiyo. Una, ito ay isang gantimpala para sa Nagel iligtas buhay na baka na ito. Pangalawa, sa isip ni Yang, ito ay isang taihuang alien species, isang king level na pag-iral, na may hahambing sa isang Mahayana demon beast. Sa ilang aspeto, ito ay mas malakas kaysa sa makapangyarihang Mahayana na mga demonyong hayop sa labas ng mundo. Biglang naisip ni Yang Yiyo ang isang tanong na nagpa-excite sa kanya. Tubig ng buhay. Dahil ang tubig ng buhay ay umunlad at nag-upgrade, bagamat ito ay nagbago mula sa 9 na patak hanggang 3 patak, ang 3 patak ng tubig ng buhay ngayon ay mas malakas kaysa dati. Ang punto ay pagkatapos na ang tubig ng buhay ay kunin ng halimaw na hayop ngayon. Maaari nitong gawin ang halimaw na hayop na sumunod sa kanya ng direkta, na siyang punto na ikinagulat ni Yang Yiyo. Ganyan ang 5 Elements Beast ay nasakop sa simula. Pagkatapos uminom ng isang patak ng tubig ng buhay, gaano man kalakas ang halimaw, kontrolin ni Yang Yiyo ang buhay at kamatayan. Gayunpaman, mayroong isang kawalan, iyon ay, ang halimaw na hayop ay dapat kumuha ng tubig ng buhay. Natural na imposible para sa isang makapangyarihang halimaw na hayop na pilitin itong kunin ang tubig ng buhay. Magagawa lamang ito kapag mahina ang halimaw na hayop. At ang asol na toro ng Dragon Seed sa kanyang harapan ay isang malaking pagkakataon. Hanggat hindi pa patay at may hininga pa ang Dragon Seed Blue Bull, may paraan siya para gamutin ito. Hindi siya vegetarian kung mayroon siyang Divine and Demon Medical Canon. Sa oras na ito, kung kukuha si Qingnu ng isang patak ng tubig ng buhay, hindi lamang nito ililigtas ang kanyang buhay, ngunit hanggat ginagamot si Qingnu, magkakaroon siya ng taihuang alien species, isang dragon type na Qingnu, at isang king level na pag-iral, na maihahambing sa Qingnu ng panahon ng Mahayana bilang isang nakababatang kapatid. Ang iniisip pa lang niya ay napakalamig na ng pakiramdam niya. Kaya nasa sabik si Yang Yiyo, at 2 patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Isang patak ang direktang ibinigay sa uri ng dragon na si Qingnu sa kanyang bibig, at isang patak ang nahulog sa sugat sa ulo ni Qingnu.
Nang ang lilang gintong tubig ng buhay ay kinuha ni Chingno sa loob at labas, ang tatlong kulay ng asul, ginto at lila ay biglang lumabas mula sa katawan ni Chingno, at ito ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa oras na ito, nalaman ni Yang Yiyu na ang epekto ng tubig ng buhay sa mga halimaw ay sadyang milagro. Ang sugat sa ulo ni Chingno na ibinagsak ng palad ni Yuan Chenhuan ay nakabawi sa bilis na nakikita ng mata. At ang mahinang hininga ng demonyong kaluluwa ni Chingno ay unti-unti ding lumalakas. Sa wala pang 10 paghinga, lumakas ang hininga sa katawan ni Chingno, higit pa sa hininga noong una itong lumitaw. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyu na ang dugo ng asul na toro ay direktang umunlad sa unang antas. Sa susunod na sandali, ang katawan ng asul na toro ay sumabog sa isang nakasisilaw na kinang, at isang dagandong ng dragon ang lumabas sa bibig ng asul na toro. Parang tinusok nito ang eardrums ni Yang Yiyu, at napakalakas ng tunog. Mukhang hindi naman ito malubhang nasugatan. Pagkatapos ang asul na toro ay nanginginig sa buong katawan, at ang asul na liwanag sa katawan nito ay kumikislap, ngunit ang isang layer ng asul na buhok ay nahulog, at pagkatapos ay may bagong buhok na lumaki, at ang kulay ay naging mas malalim na asul. Ito ay isang tanda ng ebolusyon ng dugo, na kapareho ng noong ang 5 elemento ng mga hayop ay nasakop. Muli nitong pinatutunayan na ang tubig ng buhay ay may mahimalang epekto sa ebolusyon ng dugo ng mga halimaw. Pagkatapos ng mahabang dagandong, nawala ang kinang ng Dragon-type Blue Bull, at napalitan ito ng Spirited Dragon-type Blue Bull na mukhang hindi man lang nasaktan. Tinitigan nito si Yang Yiyu, at may kaunting pagpupumigla sa malalaking asul nitong mga mata. Tumingin si Yang Yiyu sa asul na toro na may mahinang ngiti. Nagkatitigan ang lalaki at ang toro na may malalaking mata. Sa oras na ito, sina Luyanji, Meijia at iba pa sa tabi ni Yang Yiyu ay nag-aalala. Walang inaasahan na gumamit lamang si Yang Yiyu ng 2 patak ng tubig ng buhay upang pagalingin ang asul na toro ng Dragon Seed. Ito ay kasing ganda ng bago at hindi mukhang malubhang na sugatan. Sa katunayan, kahit si Yang Yiyu mismo ay hindi inaasahan na ang tubig ng buhay ay magkakaroon ng hindi maisip na mahimalang epekto sa mga halimaw. Hindi man lang ginamit ang banal at demonyong medikal na kanan. Ang asul na toro ay direktang naibalik at nabuhay muli mula sa kalahating patay. Nag-aalala sila, paano kung ang isang makapangyarihang asul na toro ay naging pag-alit at lumaban? Then the next moment, may lumabas na scene na nagpamulat ng mata nila. Ang makapangyarihang Dragon Seed na asul na toro ay yumuko sa kanyang 2 paa sa harapan, ngunit lumuhad sa harap ni Yang Yiyu at sinabi sa wika ng tao, binabati ng matandang toro ang amo. Kabanata 1250 nakatutuwang ambisyon ang ika-10 banal na lupain. Maliban kay Yang Yiyan, ang 5 Elements Beasts ay hindi na nagulat nang lumuhad ang Dragon Seed Green Bull para kilalanin ang amo nito, dahil naranasan na ang 5 Elements Beasts. Sa sandaling ito, umaasa ang 5 Elements Beasts na kayang labanan ng Dragon Seed Green Bull ang kanyang amo, upang maranasan ng Green Bull ang paglaban na sinubukan niya noon. Sa kasamaang palad, direktang lumuhad ang Dragon Seed Green Bull para kilalanin ang amo nito, na hindi maiwasang mabaigo ang 5 Elements Beasts. Ang hindi alam ng 5 Elements Beasts ay nasa puso ng Dragon Seed Green Bull, si Yang Yiyan ay may ganap na kontrol sa kanya. Ang isang pag-iisip ay maaaring takutin ng matandang toro, kaya hindi siya magiging hanggal upang labanan. Bukod dito, alam mismo ng Green Bull ang epekto ng 2 patak ng tubig ng buhay ni Yang Yiyan. Sa mata ng Green Bull, paanong ang isang taong maaaring magkaroon ng gayong kayamanan ng magandang kapalaran ay isang simpleng tao. Bukod dito, tuwirang pinaunlad nito ang kanyang dugo at napabuti ang kanyang pangangatawan, at siya ay bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay tiyak na hindi karaniwan, ngunit isang lifesaver. Ang makapangyarihang kayamanan ng tubig sa katawan ay isinama sa buong katawan at maging sa kaluluwa. Pakiramdam nito ay malinaw na naramdaman ni Chingno na ang pinagmumulan ng makapangyarihang tubig na ito ay kay Yang Yiyu. Hanggat handa si Yang Yiyu, maaari niyang alisin ito sa isang pag-iisip at hayaan siyang mahulog mula sa mga ulap patungo sa impyerno. Bagamat ito ay isang pakiramdam lamang, para sa isang makapangyarihang taihuang alien species tulad ng Dragon Seed Chingno, ang persepsyon ay napakalakas at sa pangkalahatan ay hindi magiging mali. Alam ni Chingno na mula ngayon, ang taong nagligtas sa kanya ay ang kanyang Panginoon. Anyway, hindi naman masamang kilalanin siya bilang master dahil iniligtas niya ang kanyang buhay. Malinis siyang yumuko at tinawag siyang master. Para naman kay Yang Yiyu, tuwang-tuwa siya at binigyan ng maling suporta si Chingno at sinabing, matandang Niyo, bumangon ka. Magiging pamilya na tayo simula ngayon. Wala akong pakialam sa walang laman na courtesy. Hindi itinuring ni Yang Yiyu ang Dragon Seed Chingno, isang halimaw na nagpabor sa kanya, bilang subordinate ng halimaw at binigyan siya ng kagandahang loob. Salamat, Guro. Gagawin ko ang lahat para masundan ka sa hinaharap.
Mas komportable ang Dragon Seed Green Ox matapos matanggap ang kagandahang loob ni Yang Yiyo. Kung tutuusin, isa siyang demonyong hayop ng king level sa Great Wilderness, at isa siyang dragon, kaya ipinagmamalaki niya. Ito was wishful thinking na asahan ang isang demonyong hayop na ka-level niya na yumuko at kusang loob. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Yang Yiyo, at sa katotohanang alam niya na si Yang Yiyo ang kanyang Panginoon at maaari siyang mahulog sa impyerno sa isang pag-iisip, ang Dragon Seed Green Ox ay hindi kinakailangang yumukod kay Yang Yiyo at tatawaging kanyang amo. Ngayong natanggap na niya ang kagandahang loob ni Yang Yiyo, siya ay lubos na gumaan ang loob at naging mas komportable. Kahit papaano ay hindi siya nakatagpo ng isang master na talagang tinatrato siya bilang isang demonyong hayop. May alam ang Dragon Seed Green Ox tungkol sa mga nagsasaka ng tao, at natural na alam na sa mga mata ng maraming tao na nagsasaka, ang mga demonyong hayop ay mga hayop lamang, at bihira silang tretuhin ng pantay o may kagandahang loob. Tiningnan ni Yang Yiyan ang Dragon Seed Blue Ox at bahagyang naunawaan ang kanyang iniisip. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. May iligtas kita, at kahit ikaw ay makakatulong sa akin. Lahat ay nakatadhana. Tayo ay itinadhana, at ito ay isang magandang kapalaran. Hinding-hindi kita pababayaan kung susunod ka sa akin. Naiintindihan ng Old Bull na ang master ay hindi isang isda sa isang lawa. Kumbinsido ako na kaya kong sundin ang master. Ang Dragon Seed Blue Ox ay nabuhay sa hindi kilalang yugto ng panahon, at naiintindihan pa rin ito ang ilang simpleng relasyon ng tao. Si Yang Yiyan ay lalong nasisiyahan sa asul na baka. Ang asul na baka ang pinakamalakas sa mga halimaw na nasakop niya sa ngayon. Ngayon na mayroong isang king level na Blue Ox, ang paglalakbay sa Taihuang ay sa wakas ay may tiwala. Ano? Mas nasasabik si Yang Yiyan dahil nakakita siya ng daan patungo sa tuktok sa pagsakop sa asul na baka. Ang kalsadang ito ay upang patuloy na gamitin ang tubig ng buhay upang lupigin ang makapangyarihang mga halimaw. Ang tubig ng buhay sa kanyang Chenkun Pot Space ay maaaring muling buuin pagkatapos itong maubos. Naiisip mo ba kung gaano karaming malalakas na halimaw ang lilito sa paligid niya sa hinaharap? Kung masupol niya ang 10 halimaw sa antas ng Qingno, makakalakad siya ng patagilid sa mundo ng paglilinang. Siyempre, ang saligan ng pagsupil sa makapangyarihang mga halimaw ay hayaan ang mga halimaw na kumuha ng tubig ng buhay, na siyang pinakamalaking kahirapan. Gayunpaman, ngayong umiiral na si Qingno, kung hindi niya sila masupol ng kusa, matatalo niya sila at kontrolin sila ng tubig ng buhay. Kung masupol niya ang 10 halimaw ng antas ng hari, hindi siya matatakot kahit na harapin niya sina Yuan Shenhuan at Feng Yinyang, ang Third Turn Earth Immortals. Isang larawan ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa pagharap sa kalaban, 10 o kahit 100 malalakas na halimaw ang lumabas na magkasama. Ang eksenang iyon, talagang kapana-panabik. Unconsciously umagos ang laway ni Yang. Pero alam din niyang madali itong isipin, pero mahirap gawin. Ngunit ngayong narito na si Qingno, maaaring makamit ang layuning ito. Alam ni Yang Yiyo na wala siyang pundasyon sa mundo ng paglilinang. Kung gusto niyang magsanay ng mabuti at lumikha ng magandang kapaligiran sa pagsasanay para sa mga disipulo ng Yunmen na darating sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, kailangan niya ng napakalakas na puwersa. Ang isang makapangyarihang puwersa ay walang iba kundi isang grupo ng mga makapangyarihang tao na may malalim na paglilinang. Kabilang sa mga makapangyarihang taong ito ay mga halimaw. Sa kabilang banda, bagamat hindi pa niya sinabi kaninuman ang tungkol sa 3 pang alagad ng matanda, wala siyang duda na ang 2 magkapatid na lalaki at isang kapatid na babae na hindi pa nagkikita ay makapangyarihan sa mundo ng paglilinang. Bilang karagdagan sa pangalawang kapatid na si Xing Chenzi, ang pinakamatandang kapatid na lalaki lamang ang nagtatag ng Changsheng Temple, isa sa 9 na banal na lugar sa mundo ng paglilinang, at ang nakababatang kapatid na babae. Bagaman hindi malinaw kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang nakababatang kapatid na babae, dapat itong maging mahusay. Kung ang Xing Chen, ang sekta na itinatag ng pangalawang kapatid na si Xing Chen ay hindi nawala sa loob ng 5,000 taon bilang ninuno, ang kasalukuyang Xing Chen sect ay dapat na hindi bababa sa isang super first class na sekta. Kaya laging may ideya si Yang Yiyo sa kanyang puso. Bilang huling disipulo ng matandang si Yun Changxi, bakit ayaw niyang lumikha ng isang makapangyarihang puwersa? Kahit na lumikha ng isang puwersa na maaaring karibal ang banal na lupain. Ngunit alam ni Yang Yiyo na ito ay magiging lubhang mahirap, dahil siya ay nagmula sa isang maliit na mortal na mundo na walang anumang pundasyon. Mahirap magtatag ng isang puwersa na kayang kalabanan ang banal na lupain. Gayunpaman, kung mayroon siyang tubig ng buhay pagkatapos noon, kung gayon, magiging ibang-iba ang mga bagay. Ang tubig ng buhay ay magkakaroon ng mahimalang epekto sa anumang demonyong hayop. Hanggat kinuha ng demonyong hayop ang tubig ng buhay, ang buhay at kamatayan ng demonyong hayop ay nasa kanyang mga kamay. Ang makapangyarihang mga demonyong hayop at mga demonyong nagtatanim sa mundo ng paglilinang ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa lahi ng tao.
Sa kaibuturan ng puso ni Yang Yian, mayroon siyang napakalaking ambisyon na maaaring lamunin ang universo. Gumagawa siya ng 3 patak ng tubig ng buhay tuwing 9 na araw, na nangangahulugan na kaya niyang talunin ang 3 makapangyarihang demonyong hayop at mga demonyong nagtatanim. Sa teorya, makakagawa siya ng 120 patak ng tubig ng buhay sa loob ng 1 taon, na nangangahulugan na kaya niyang mapasuko ang 120 demonyong hayop sa 1 taon. Kung siya nagpatuloy sa pagkalkula sa ganitong paraan, sa loob ng 100 taon, maaari siyang lumikha ng isang napakalaking puwersa. Kahit na matapos ang daan-daan o libu-libong taon, isang napakalaking puwersa na malayo sa 9 na banal na lugar sa mundo ng paglilinang ay isisilang sa kanyang mga kamay. Kung patuloy siyang mag-iisip ng ganito, siya, ang huling alagad ng matanda, ay magiging pinakamalakas sa lahat ng mga disipulo ng matanda sa paglikha ng isang malakas na puwersa. Kung talagang matagumpay na maipapatupad ang plano, siya ang magiging master ng ika-10 banal na lugar sa mundo ng paglilinang, at malalampasan pa ang pagkakaroon ng banal na lugar. Kung wala ang tubig ng buhay, ang Tiankun Pot, at ang matandang lalaki, isang buhay na mobile treasure house ng mga kasanayan, ang paglikha ng puwersang maihahambing sa Holy Land ay magiging isang panaginip lamang. Ngunit, para kay Yang Yiyo, mayroon lang siyang mga bagay na ito. Tawagin natin itong ideal na ideal. Sa teorya, ganap na posible na makamit ito. Para sa iba, ito ay isang panaginip, ngunit para sa kanya, ang mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Matapos masupol ang asol na toro ng Dragon Seed, ang kaisipang ito sa puso ni Yang Yiyo ay lumago ng ligaw na parang mga damo at hindi na mapipigilan. Sa kanyang puso, lihim niyang itinalaga ang kanyang sarili nitong dakila at nakatutuwang ideal upang likhain ang ika-10 banal na lupain sa mundo ng paglilinang, at malampasan pa ang 9 na banal na lupain. Kung tungkol sa pundasyon, nagsisimula ito sa mga halimaw sa Taihuang. Anyway, wala siyang kakapusan sa tubig ng buhay. Pero bago iyon, kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Masyadong masama ang lakas niya ngayon kumpara sa plano niya. Hindi bababa sa kailangan niyang masira ang fusion realm at maabot ang tribulation period. Kung hindi, kahit pilit niyang supilan ang isang makapangyarihang halimaw, hindi makukumbansi ang mga tao. Ang gusto niya ay hindi lamang isang makapangyarihang puwersa, ngunit isang panaginip na kahit siya mismo ay nakatagpo ng labis na pagkabaliw, isang panaginip ng ambisyon na makapagbibigay liwanag sa katotohanan. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Yang Yiyo ay naging mas maliwanag, at sa oras na ito, si Luyanji at Sister Mei sa tabi niya ay nakita na ang mukha ni Yang Yiyo ay hindi tama. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.